Naku, inay. Talagang marunong mag-enjoy ang mga tagalungsod. Kami sa probinsya. Hindi pa nakakita ng ganitong kalakihan. Xiao Qian. May utang sa sugal ang tatay mo sa labas. Ngayon, hindi na namin alam kung nasaan siya. Ang mga nanghihingi ng bayad, sila ang hahanap sa'yo. Para ito sa pagbabayad ng utang ng tatay mo. Mabilis, pumunta ka sa syudad at magtago ka muna. Pagkatapos ng lahat ng ito, saka na tayo mag-usap. Hindi ako makaalis. Kung aalis ako, anong gagawin mo, ma? Chen Chen. Hindi ka na makakatakas. Utang ng ama, bayad ng anak. Sila ay nandito para sa'yo. Hindi ako madadamay itong matandang babae. Mabilis kang umalis. Hintayin mo akong pumunta sa bayan. Hintayin mo akong makagawa ng pangalan. Sasamahan kita para mag-enjoy. Mabilis kang umalis. Wala nang sinuman ang mang-aapi sa atin. Umalis ka na. Akala ko isang malaking hotel. Sana makahanap ng matutuluyan. Pero isang massage parlor pala. Nakatukoy ng host. Dumating sa espesyal na eksena. Naka-activate ang massage parlor. Pinalakas ng sistema ang masahe. Matagumpay na na-activate. Anong sistema? Masahe. Hindi naman ako pumunta dito para sa masahe. Nga. Pumunta ako dito para sa masahe. Yung kanina, yung kwarto. Kailan tayo makakapagsimula? Nakatagpo ng maaaring imasahe. Lin Yu, kailangan lang na ang host ay magmasahe kayo ng isang beses, na tumatagal ng higit sa 2 minuto, upang makuha, random na gantimpala sa pagpapalakas ng kamay. Bakit ako ang magmamasahe sa iba? Kapatid, kumusta? Pwede ko bang malaman kung anong gusto mong gawin? Gusto mong mag-avail ng package service? Gusto ko. Subukan ng package service. Ano ang experiential package service? Ito ay yung magbibigay ako sa'yo ng masahe. Ako ay isang teknisyan. Anong gusto mong gawin? Huwag kang magkamali ng akala. Gusto ko lang sanang magmasahe sa'yo. Hindi ko naman ito ginagawa para sa'yo. Masyado bang mahirap ang trabaho mo? Nais ko sanang maranasan mo ang pakiramdam ng masahe. Sandali lang. At Liu, andito ka na. Anong package ang gusto mong piliin ngayon? Kailan pa kaya? Pumasok dito ang isang lalaking tekniko. Mukha namang gwapo. Ikaw na lang ang magmasa sa akin ngayon. Yung kanina ay, asawa ni Xiao Lang, ang nakatatandang kapatid na si Xiao Li. Yung kilala sa pagiging matapang at mabagsik. Ang malaking asawa, si Liu Qin. Kahit na ano pa ang malaking asawa, wala naman akong ibang ginawa. Dumating lang ng tama. Nangungulila ako na walang nagmamasahe o gumagawa ng mga gawain ko. At Liu, baka gusto mo pa akong ipamasahe ngayon. Siya. Baguhan siya. Hindi pa magaling. Baka hindi niya magawa ng maayos. Ay. Sino ang nagsabing hindi na ako magaling? Napakahusay ng aking kakayahan. Hayaan mo akong pagsilbihan ka ngayon. Ang tapang naman ng batang ito. Aakalain mo ba na makakausap mo ako ng ganito? Batang lalaki. Hindi mo ba sinabi na magaling ka? Ang galaw mo ay para bang hinahaplos mo ako. Binabati kita, host. Natapos mo ang 2 minutong masahe. At nakatanggap ng gantimpala. Teji Hands. Sa medisina, nakakapagpaayos ng sirkulasyon ng dugo. Sa laban, malakas na depensa laban sa kalaban. Kaya makipag-away at magmasahe. Ang galing gamitin nito. Sakto may mga pasa si ate. Tingnan mo, diretso akong gagamit ng teknik. Kanina ay pampainit lang. Ngayon ang totoong laban. Talagang may silbi nga. Natapos na ito. Hindi lang ako nakakaramdam ng saya. Pati ang mga lumang sugat ko ay gumaling. Bata. May talento ka. Interesado ka ba? Na sumama sa ate at magpatuloy. Alaynan. Paano ko naman mag-aasam sa iyo? Kung malaman ito ni Xiaoli, baka mawalan ako ng buhay. Ngayon, hindi ko siya kayang labanan. Guwapo. Tama ang sinasabi ng ate. Dapat madalas kang pumunta para magmasahe sa akin. Saan ka napunta?
alam pa rin niyang magpakita ng limitasyon. Pero kahit asawa ako ni Xiaoli, ilang taon na ang nakalipas, nagkaroon siya ng aksidente. Naging bingi siya. Hanggang ngayon, wala pa rin kaming tunay na mag-asawa. Dahil dito, araw-araw niya akong binabantayan na parang may magnanakaw. Lagi niya akong tinititigan. Magbabayad na. Sandali lang. Heto ang tip para sa iyo. Nagustuhan ng ate mo ang serbisyo mo. Gwapong bata. Totoo palang marunong ka talaga magmasahe. Pasensya na. Akala ko lang noon na mali ka. Sa trabaho namin, madalas may ganitong bagay. Pasensya na. Yung pasalitang paumanhin lang. At ano pang gusto mong gawin para ipakita ang iyong paghingi ng tawad? Hayaan kitang magmasahe. Bakit palagi mong gustong magmasahe ng iba? Pero, dahil nagkaroon tayo ng hindi pagkakaintindihan. Sige na. Basta magmasahe ka pa ng 2 minuto. Siguro makakakuha ka na naman ng bagong kakayahan. Talagang totoo pala. Bakit ang sarap nito? Kuya Liu. Saang kwarto si Lin Yu ngayon? Hindi ba sinabi ng cute na hindi siya nagbebenta? Ganito pa ang tawag na hindi nagbebenta. Sadyang niloloko niya ako. Kuya Liu, kalma lang po. Talagang masahe lang po dito. Walang ibang ginagawa. Ganyan lang lahat. Sinasabi mong walang ibang ginagawa. Sinong niloloko mo? Isa siyang teknisyan. Hindi naman pwedeng nasa loob ang customer. Hayaan mong magmasa siya. Umalis na. Lin Yu, ang cute mo. Lahat kayo ay akin na. At nakikipaglamangan pa sa ibang lalaki. Bakit parang ang taas ng tingin mo sa sarili? Liu Tae, bakit ka nandito? Kulang na lang ng kalahating minuto para sa gantimpala. Sino pa ba ang babae mo? Hindi pa ako pumayag sa'yo. Ikaw lagi ang nang-aabala sa akin. Mapalad ka na napansin kita. Huwag kang maging walang utang na loob. Tanggapin mo man o hindi. Ngayon ako. Gagawin kitang babae ko. Kayo dalawa, putulin ninyo ang mga binti ng batang iyon. Tamang-tama, subukan ang lakas ng Tai Chi na kamay. 4 na onsang itinulak ang 1,000 libra. Ikaw, bata, naglakas loob kang humawak sa akin. Pipilitin kong hindi ka makaalis. Tara. Bumalik ka at alamin mo. Ang kanyang yaman. Lahat ay alamin mo. Nasa Guanqing ako. Nagtatrabaho para kay Kuya Xiao. Hindi ako naniniwala na mayroong magtatangkang maging ganito ka walang takot. Tara na. Walang pumigil kay Liu Tailai sa kanyang gulo. Mukhang talagang matindi ang taong ito ni Xiao. Kailangan mong makipag-ayos sa nakatatandang kapatid na babae. Mas ligtas kapag may matibay na suporta. Siyempre, mas mabuti kung madalas kang makatanggap ng gantimpala. Kailangan maging malakas. Kailangan maging malakas. Ayos ka lang ba? Yung si Liu Tae, matagal na akong ginugulo niyan. Siya ang gumagawa ng mga bagay para kay Big Brother Xiao. Kaya walang sinuman sa tindahan ang daring napakialaman siya. Ngayon, salamat sa'yo. Pero, hindi ito basta pasasalamat na salita lang. Nakikita ko sa'yo. Nakakarating mo lang din sa Wancheng. Wala pang matutuluyan. Bakit hindi ka na lang tumira sa bahay ko? Ganito na ba talaga ang mga babae ngayon? Tingnan mo, wala ka namang kasama. Ako lang mag-isa. Mula ngayon, tatratuhin na kita bilang kuya ko. Ganun lang yun. Anong balak mo? Sabi ko na, hindi ako nagbebenta ng katawan. Sige na, sige na. Kuya na lang. Kahit hindi malaki ang bahay namin. Pero kung magsisiksikan, pwede pa rin ang 2 tao. Medyo pagod ako. Magpapahinga muna sa shower. Sige, tignan mo muna kung anong meron. Kahit na ang masahe lang ang makakapagpalakas. Pero hindi naman ako teknisyan. Saan pa ba ako hahanap ng maraming tao na magmamasahe sa akin? Kailangan ko munang mahuli ang mga kakilala ko. Magmasahe muna tayo ilang beses.
Anong iniisip mo? Nais kong magmasahe sa'yo. Bakit naman lagi na lang masahe? Ikaw, tapos ka nang maghugas. Lin Yu, at yung batang walang takot na magnanakaw. Lumabas ka na. Huwag kang magtago at hindi magsasalita. Alam kong nandito kayo sa loob. Paano kung nalaman ni Liu Tai ang address ng bahay namin? Lumabas ka. Sigurado akong pupunta siya para maghiganti sa'yo. Ano bang dapat ikatakot? Kapag dumating, labanan mo lang siya at ibalik ang suntok. Buksan mo ang pinto. Lumabas ka. Ay, nagbubuwis ka ng buhay para lang sa iba. Hindi naman ito panahon ng piyesta o pista. Bakit ka gagamit ng ganong kalaking seremonya? Bata, hanapin si Sansan, tawagin ang tao. Bata, hanapin si Sansan. Tawagin ang tao. Kahit na ang taichay ay parang maliit na puwersa na kayang buhatin ang buong kabayo. Pero sobra na ang tao dito. Hindi maalis. Nakakolekta na ang host ng masahe. Ng 30 segundo. Kung magmamasahe pa ng 30 segundo, makakakuha ng bagong gantimpala. Sandali. Bakit parang humihingi ng awa? Huli na. Mabilis lang yan. Kailangan ko lang ng 30 segundo. Lin Yu, may gusto akong sabihin sa'yo. Ikaw, ano ba ang gusto mong sabihin? Ganoong bagay. Huwag mo nang sabihin sa ganitong sitwasyon. At huwag mo na akong hawakan. Hindi kailangan ko talagang sabihin. Gusto kitang painumin ng masahe. Sinasabi mo lang yan. Hindi mo ba naipasok na? Kayo ba ay may sakit? Ipasok mo na. Huwag magmadali. Maghintay pa ng 5 segundo. Ang host ay nakumpleto na ang masahe sa loob ng 2 minuto. Makakuha ng gantimpala. Lakas na 5 hakbang na fist. Kayang sirain ang lahat ng batas mag-isa. Kung perpekto, saka lang matatalo. Huwag kang masyadong arugante, bata. Sasabihin ko sa'yo. Ako ay tao ni Brother Xiao. Maghihintay si Xiao lang na maghiganti sa'yo. Umalis. Kung susubukan mong bumalik ulit, ako na ang bahala sa laban. Chen, ayos ka lang ba? Ang dami mong nakalaban mag-isa. May nasaktan ka ba? Internal na sugat. Umalis tayo, dadalhin kita sa ospital. Hindi, wag sa ospital. Kailangan mo lang makipagtulungan sa akin. Makipagtulungan sa anong? Hayaan mong masahehin kita. Ikaw talaga. Bakit lagi kang gustong magmasahe ng iba? Kung hindi ako ang magmasahe, ano namang masama doon? Halika, tulungan mo si ate sa masahe. Gwapong lalaki. Ano ang inihanda mo para sa ate mo? Mataas na klase ng skincare massage essence. Nagtanong talaga ako sa mga eksperto. Ang ganda ng epekto nito. Siyempre, matutuwa ka. Ito lang ba ang inihanda mo? Nakapalit ka na ng damit. Hindi ka ba magpapamasahe? Sister-in-law, ayaw mo ba talaga sa brand na to? Tama, massage nga ito. Sige, simulan mo na. Nandito ba si Liukin sa bahay? Bakit ayaw niyang magbukas ng pinto? Kung malaman ni Xiaoli, may lalaki sa bahay. Sigurado siyang husgahan ako. Baka mabaliw siya at patayin ako. Ngayon, wala akong kahit anong kapangyarihan. Laban kay Kuya Xiao. Hindi ba tapos na tayo? Mabilis magtago ka. Ate, ha? Ang laki ng bahay niyo. Saan ka pa makakapagtago? Hindi pwede, baka madiskubre tayo. Kailangan nating mag-isip ng paraan, gamitin ang ulo. Bilisan mo na. Nakakaraan. Hindi alam kung bakit. Nagkaroon ng aksidente. Nasira ang lugar na iyon.
Sa loob ng 2 taon, hindi rin maganda ang kanyang kalusugan. At kamakailan lang may bagong tao. Na mabilis lumalawak ang impluensya. Maaaring makaapekto sa posisyon ng kanyang leader. Hindi ba siya galit na galit? Si kuya pala ay isang inutil. Kung ganito, ang asawa ay tunay na dalaga pa rin. Kaya hindi nakapagtataka na ganun siya. Kahit na ganun, hindi pa rin ako makalaban kay Kuya Xiao ngayon. Ang pinakamahalaga sa ngayon, mas mabuting maging malakas ka mismo. Bunsong kapatid ng asawa. Sa tingin ko, hindi iyon ang mahalaga. Ang mahalaga ay, kung magpapatuloy ba tayo, sa isang nakakakaba at nakaka-excite na masahe. Binabati kita, host. Natapos mo ang 2 minutong masahe na gawain. Nakakuha ka ng gantimpala. Pagdama sa mga detalye. Maaaring madama. Mahirap mapansin ang maliliit na pagbabago. Pakiramdam sa detalye. Parang nakikinig sa mga gawaing manu-manu. Kung magagamit ng maayos, hindi naman mahirap matutunan ang isang kasanayan. Magaling ang teknolohiya. Maganda ang itsura. Nananatiling kalmado kahit sa mga ganitong sitwasyon. Mas magaling pa siya kaysa sa inutil na si Xiao Li. Gwapito. Masaya pa rin ang iyong service sister. May 300,000 sa card na ito. Paano kung bilhin mo ang iyong annual service? Ang annual ay para sa mga long-term na kliyente. Hindi ko alam kung ilang beses kang mamamasahe. Hindi ba magiging sobra ang mga system rewards? Salamat sa iyo, ate. Salamat sa suporta sa trabaho. Sana ay magustuhan mo ang aming serbisyo sa hinaharap. Talagang sulit ang biyahe na ito. Kumita na, nagkaroon pa ng pangmatagalang kliyente. Kunin. Bakit pumunta si Lin Yu sa electronic repair shop? May sira bang gamit sa bahay? Chen Chayan. Ang cellphone mo ay maispito na motherboard. Pumasok ang alikabok sa port. Kaya nagdulot ito ng hindi magandang koneksyon. Tama nga. Chen Chayan, bakit ka nandito? Alam mo rin ba ang tungkol sa electronics repair? Chen Chayan, bakit ka nandito? Marunong ka pa bang mag-ayos ng electronics? Alam ko agad kung saan ang problema kapag hinawakan ko. Bata, may ganyan kang kakayahan. Bakit hindi mo isaalang-alang na magtrabaho sa tindahan ko? Kung gusto mo, maaari pa kitang ipakilala sa ang pinakaiginagalang na elektronikong eksperto sa Guancheng. Sa ilalim ni Boss Xu, nag-apprentice ako. Nga. Sa Guancheng, ang pagkukumpuni ng electronics. Malaki ang kita dyan. Kung may ganitong kakayahan. Bakit pa ako magtatrabaho sa iba? Ang ganda ng magbukas ng sariling tindahan. Salamat sa magandang intensyon, boss. Hindi ko na isasaalang-alang ang magtrabaho. Pero sa tingin ko, maaaring magkaroon tayo ng pagkakataon na makipagtulungan sa hinaharap. Magaling, bata. May ambisyon ka pa. Ang cellphone mo ay yung sinasabi niyang problema. Madali lang ayusin. Hindi na kita sisingilin. Salamat, boss. Lin Yu. Magbukas ng tindahan ng mga elektronikong bahagi. Kaya naman nandyan ako sa massage parlor. Ay, mag-resign na lang ako. Sobrang magulo sa massage shop. At nandyan pa si Liu Tai na masama. Lagi kang inaabala. Mas maaga mag-resign, mas magaan. Pero, kung sa paligid na ito, magbukas ng isang shop, kailangan ng 1 o 2,000. Kailangan din ng mga kagamitan at materyales. Kung ganito ang bibilangin, kailangan din ng 4,000. Wala akong ganong pera ngayon. Tingnan mo. Mayroon akong 300,000. Saan ka kumuha ng ganong kalaking pera? Kung ganito, sige, pwede na. Kumikita tayo. Kumikita tayo. Hatian natin ng pantay. Pero, kailangan mong pumayag sa isang hiling ko. Anong hiling yun? Hindi niya ba sasabihin yun? Pagkatapos, kapag gusto kitang imasahe, hindi ka pwedeng tumanggi. Bakit message na naman? Bakit palagi mong naiisip na imasahe ang iba? Magbukas tayo ng tindahan. Ikaw ang magiging manager. Nakatayo sa harap. Ako naman ang bahala sa pagkukumpuni. Gusto ko lang sanang magmasahe sa'yo. Hindi naman ito sobrang sama, di ba? Ganitong trabaho. Mas mabuti pa kaysa sa massage parlor. Talagang mas maganda ito, kung hindi lang siya tumatanggi sa kanyang masahe. Ayos lang, pangako ko sa'yo. Ang saya naman. Siya,
Palaging ganito ang naiisip ng iba. Hindi naman talaga siya gusto. Hindi. Sabi nga, kuya lang siya. Isa na namang matagal ng customer. Binibigyan na naman ako ng gantimpala. Magandang kamay. Maligayang pagbubukas. Kapag kumita na tayo ng malaki sa tindahan na ito, bibili na tayo ng malaking bahay. Hindi na tayo magpaparenta lang sa maliit na apartment. Sobrang malayo na ang iniisip mo. Sino ba ang nagkaroon ng lakas ng loob na ganito? Magbukas ng tindahan sa Wancheng, at hindi man lang kami ipinagpaalam ng maaga. Ikaw pala yun ah. Talagang swerte tayo na nagkikita pa rin tayo. Bakit naman muling nagkita tayo? Sawa na nga ako sa pagpalo sa'yo. Huwag kang magyayabang, bata. Sinasabi ko sa iyo. Nandito lang ang ating si Liu Qindaisao. Mag-ingat ka, baka siya mismo ang dumating para sa iyo. Nabanggit na ang mga benepisyo. Ano naman ang mga kapinsalaan? Tama lang. Bago dumating ang tao, unang bibigyan kayo ng dahilan para hindi makapagsalita. Ikaw. Dumating na ang ate ng asawa. Ikaw ang tatlo. Si ate ng asawa siya iyon. Nagbukas siya ng tindahan ng walang pahintulot. At nangyari pa na sa aming mga magkakapatid. Na tinuturuan siya ng tamang asal. Ay kumilos siya. Sige, turuan mo siya ng leksyon. Itong gwapong batang ito. Mukhang nananakit. Hindi talaga katulad nung message niya. Ang lakas ng dating. Matapang na manakit sa harap ko. Batang ito. Ang tapang mo ah. Tao na. Ihampas siya sa sasakyan at dalhin pabalik sa villa. Ako mismo ang mag-imbestiga. Iyan ang nakatatandang kapatid ng Guancheng. Sikat na kilala sa pagiging malupit. Paano niya naisip na pwede siyang magalit sa kanya? Babalik pa ba siya? Huwag kang mag-alala. Walang problema iyon. Tapos ka na. Para anitya. Kadalasan, isang buong buhay lang. Maaaring maranasan minsan lang. Siyempre, iisa lang ang buhay. Na makalabas ng villa ng buhay. Swerte ka, ang galing mo. Mag-urong na kayong lahat. Mag-umpisa na akong mag-imbestiga. Ang swerte naman, batang gwapo. Paano mo gustong magpasalamat sa akin? Salamat ate sa kasal. Sa pagtulong sa akin. Sa pamamagitan lang ng pasasalamat. Paano pa ba ako dapat magpasalamat? Gusto na kita. Ano na? Sobrang nakakatakot ng babaeng ito. Kahit na talagang nakakabighani. Pero wala akong kapangyarihan at pera ngayon. Saan ako kukuha ng lakas ng loob para galawin ang babae ng kuya? Baka pareho tayong mawalan ng buhay. Hindi na pwedeng gamitin. Gamitin ang masahe para magbayad ng utang. Imposible ang magbayad ng utang. Pero, maaari itong maging dagdag. Ate, sandali lang. Sa tingin ko, sa kasalukuyang sitwasyon, napakaangkop na magkaroon ng masiglang masahe. Magpapahinga ng mga kalamnan. Ngayon, sigurado ka ba? Ate, hindi mo pa naiintindihan. Pagkatapos magpahinga ng mga kalamnan, lahat ng gagawin mo ay komportable. Medyo maalalahanin ka pa nga. Kung ganoon, hindi ko rin naman matanggihan ang kabutihan mo. Sige, simulan na natin. Bahala na siya kung anong gagawin niya mamaya. Kunin ko muna ang gantimpala ng sistema bago ang lahat. Kuya, kakauwi lang ni ate, may kasama siyang tao para imbestigahan. Papasok na ba tayo ngayon? Kailan niya dinala ang tao? Hindi nagtagal. Kakauwi lang din. Ngayon, malamang hindi pa siya tapos sa pagsusuri. Si Liu Qin, ang babaeng ito talagang matindi. Palagi niyang dinadala ang mga tao sa villa para pahirapan. Wala na bang pakialam sa dumi ng sahig?
Yung batang si Jiang Hongshan. Kamakailan, parang lalong mahirap pakisamahan. Nakalimutan ko na. Nasabihin sa kanya ng maaga na huwag siyang magdala ng tao dito. Babalik na ako para magpahinga. Tingnan mo kung anong nangyayari. Ayokong makakita ng dugo sa sala. Nakakabuwisit. Sobrang abala. Isa na lang ang natitirang magandang katangian. Ito na lang ang isang bentahe. Kapag kinakailangan, balang araw ay ipapasa niya ang aking posisyon. Naaalala ko si Jiang Hongshan na batang iyon. Gusto niya talaga ang ganito. Parang nagmamasahe. Masahe. Hindi ba dapat may dinadala para sa investigasyon? Sabi mo sa akin, sino ang may ganitong klase ng masahe? Liu Qin, nagkaroon ka na ng lakas ng loob. Na isinuot mo sa akin ang berdeng sombrero. Oo na matindi. Bakit ka bumalik sa ganitong oras? Hindi ako bumalik sa ganitong oras. Paano naman? Saktong nahuli ka na kasama ang iba. Di ba't may dala kang tao para imbestigahan? Ganito lang ang investigasyon. Nasa kama na nga ang lahat. Kuya, nagkamali ka ng intindi. Dito sa amin, masahe talaga. Gamit namin ay langis para sa masahe. Nakarinig ako ng sarili ko. At ikaw pa ang nagtatalo. Ganito ba ang tunog ng masahe mo? Sino ba ang niloloko mo? Kung hindi ka naniniwala. Natapos ng host ang message task sa loob ng 2 minuto. Nakakuha ng gantimpala. Misteryosong teknik ng pagpindot. Ang kasanayang ito ay makakatulong sa host na makapagbigay ng pinsala sa maraming kaaway ng sabay-sabay. Kumusta, kuya? Ngayon, hindi na sumasakit ang likod ko. At hindi na rin masakit ang mga binti ko. Ang pakiramdam ko ay sobrang magaan na, ay naku. Yung batang iyon, ang galing ng masahe niya. Ay parang tai chi na kamay. Napaka-ekspertong tai chi na pamamaraan. At ginamit pa niya ito para sa masahe. Malamang, isa siyang dalubhasa. Kung magagawa nitong tao na gawin ang kailangan ko, mas madali ko siyang mapapamahalaan. Yung batang si Jiang Hongshan. Matibay ang posisyon ko. Sige, bata. Naniniwala na ako na hindi ka nagsisinungaling. Tunay na sanay ka sa pamamasa. Kung ganoon, hindi rin ako si Xiaoli, na hindi marunong magparusa at magbigay gantimpala. Ang sasakyan sa labas ng pinto. Iyong regalo ko sa'yo. Salamat, Kuya Xiao. Talagang ipinagtanggol ako ng kuya at ate. Pati pangalan ko ang binanggit nila, para imbestigahan ang tindahan ng batang ito. Huwag nang tumingin. Si ate mismo ang kumilos. Yung batang iyon ay dinala na. Tapos na siya. Hindi ba sasakyan ng kuya iyon? Tara na. Magandang araw, kuya. Ang bait naman. Chen Chayan. Bakit ikaw? Bakit ikaw? Hindi ba ito ang sasakyan ng kuya? Hindi ba halata? Ngayon, sa akin na ang sasakyan na ito. Chen Chayan. Nahirapan ka ba kay ate? Ayos ka lang ba? Ano naman ang nangyari sa sasakyan na ito? Huwag kang mag-alala, ayos lang yan. Ibinigay sa akin ng kuya Xiao ang sasakyan na ito. Ibinigay ito sa'yo ng kuya mo. Niloko mo ba ang kuya para makuha ito? Isang bagong dating lang sa dungguan. At nakatira pa sa bahay ng babae, isang inutil. Bakit ka karapat dapat sa gantimpala ni kuya? Dahil sa kakayahan. Akala mo wala kang kakayanan. Hindi rin sila may kakayanan. Sasabihin ko sa'yo, mas mabuting umalis ka na ngayon. Kung hindi, maaaring kailangan mo pang pumasok sa ospital. Bakit? Kapag nahulaan ko, agad ka nang kumikilos. Kapag nahuli kitang nagsisinungaling, nagmamadali ka. Pwede ko pang tawagin ang kuya mo. Para harapin ka agad. Kuya, yung tindahan na ipinasiyasat mo sa amin, hindi nila pinapayagan kaming magsiyasat. Mayroon pang may lakas ng loob na saktan ang ating tao. Ano? Sa Wancheng, mayroon pang may lakas ng loob na saktan ang Song Langhui. Mukhang gusto na niyang mamatay. Hintayin mo. Darating na. Chen Chayan, nakawala ka mula sa kamay ng nakatatandang kapatid na babae. Swerte mo na. Hindi ako naniniwala pagdating ng nakatatandang kapatid. Baka hindi ka na makaligtas sa araw na ito. Chen Chayan, sabihin mo sa akin ang totoo. Paano mo nakuha ang sasakyan na ito? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Talagang sa akin ito ibinigay ni Kuya Xiao.
Sino siya? Sino ang may ganang saktan ako, si Xiaoli? Kuya, dumating ka na. Ito ang mabangis na batang ito. Hindi lang niya kami pinapayagang suriin ang tindahan. Sinasaktan pa niya kami. Lahat ng sugat namin ay siya ang pumalo. Walang kwenta. Narinig ko na ang bagong tindahan na ito. Ay, itinayo ng isang bagong dating sa dungguan. Na hindi pa matagal dito. Matagal na kayong nasa Xiao Langhui. Nabugbog ng isang batang walang hiya. At may lakas pang tawagin akong kuya. Kuya. Ayaw din naming. Pero hindi namin alam. Saan natutunan ng batang yun ang mga panlaban na ganito? Ang bilis ng galaw niya. Hindi talaga namin siya matatalo. Mga pangkaraniwang bagay. Chen Chayan. Big Brother Xiao. Di ko akalain na makikita ka ulit ng ganito kabilis. Ikaw ang nagsimula nilang saktan. Sila ang unang hindi pinayagan magbukas ng tindahan. At gusto pang manakit. Big Brother Xiao. Ako ang gumawa niyan. Pasensya na, pero pinilit din ako. Hindi lang magaling sa Tai Chi itong batang ito. Kapag nakipaglaban, hindi rin basta-basta ang lakas. Hindi pwedeng. Hayaan si Liu Tai na. Sirain niya ako. Ito ang taong pinaniniwalaan ko. Sino bang nagbigay sa'yo ng dahilan para mahirapan siya? Anong sinasabi mo, kuya? Kuya, itong si Chen Chayan. Ay, isang tamad na umaasa sa babae. Huwag kang magpapaloko sa kanya. Napakatatag ni Liu Tai. Naisipin na si Chen Chen ay walang silbi. Mayroon bang nakatagong dahilan? Kailangan kong suriin ito sa sarili ko. Bagaman may tiwala ako sa iyo. Ang mga alituntunin ng Xiong lang ay mga alituntunin. Kailangan talagang imbestigahan ito. Kuya Xiong. Dahil sinabi mo na mismo na gusto mong mag-imbestiga. Sige, mag-imbestiga tayo. Ngunit, paano mo gustong mag-imbestiga? Dahil nagmamay-ari ka ng tindahan ng mga elektronikong bahagi. Subukan ka namin, kung talagang alam mo ang tungkol sa mga elektronikong bahagi. Walang problema. CJ, astig. Dito ka muna. Tulungan mo akong subukan ito. Huwag naman. Ako kasi, may kakayahan akong makaramdam ng detalye. Pahawakan mo lang ako ng konti. Hindi mo matatago ang kahit anong problema. Umalis na ang kuya. Kuya Xiao, tinawag mo ako. Sabi niya marunong siya sa mga electronic na bahagi. Gusto niyang magbukas ng tindahan sa teritoryo ko. Tinawag ka niya. Tulungan mo akong subukan ang kakayahan niya. Madali lang ito. Mayroon akong isang piraso dito. Isang board na pinatingin sa akin ng iba. Tingnan mo kung ano ang problema. Dahil espesyal. Pinatingin ni Boss Xu ang board na ito. Siguradong hindi ito pangkaraniwang problema. Hindi ba ito nagpapahirap sa'yo? Huwag kang mag-alala. Ganito lang. Kaliit na bagay lang. Mukhang may tiwala ang binata. May sira sa 14 na napin sa Zone C. Kaya nagkakaroon ng paminsan-minsang problema sa signal. Nagdulot ng chain short circuit. Tama ka dyan. Paano naman nangyari yan? Talagang naiintindihan mo. Hindi ito possible. Kung talagang naiintindihan mo, paano ka walang trabaho? At nakatira pa sa bahay ng babae. Siguradong niloloko mo ako. Tumahimik ka. Tingnan mo ito. Anong problema? Sa isyong ito, mas lihim pa, ay ang AC7 at Li8. Sa pagitan ng dalawang chip, sobrang lapit ng mga circuit. Kapag nagtatrabaho sa mataas na frequency, nagkakaroon ng electromagnetic interference. Agad ko nang nakita. Naghahanap ako ng problema noon. Naghahanap ako ng 2 araw. Anong silbi ng pag-unawa? Dapat marunong kang ayusin. Kung hindi, kahit makita mo ang problema, hindi ka naman kikilos. Anong negosyo ang pinapasukan mo? Tama na ba? Laging naghahanap ng kapintasan. May katwiran ang sinasabi mo. Kung talagang may kakayahan si Chen, hindi siya matatakot. Ipakita mo na. Walang problema.
Si Xiaoli ang matandang fox. Sobrang flip-flopper talaga niya. Mukhang pinapakita na maganda ang tingin niya sa akin. Pero sa totoo lang, sobra siyang duda. At ito pa, kami ng ilang mga master. Nag-usap ng matagal. Bago namin natuklasan ang problema. Hindi pa kami nagsimula mag-ayos. Kung maayos mo ito, ako, si Xu, ay nangangako. Na sa Wancheng, ang iyong kakayahan sa pag-aayos ng electronics ay tiyak na makakapasok sa top 3. Ngunit kung hindi mo ito maayos, ibig sabihin, ang iyong kakayahan, hanggang sa puntong mapataas ko ang tingin ko sa iyo. Kaya ang tindahan mo, mas mabuting isara mo na agad, para hindi na lumala pa ang gulo sa hinaharap. Buti na lang may kakayahan akong mapansin ang mga detalye. Ganito lang na maliit na pagsubok. Hindi problema. Chen Chayan, kaya mo ba? Sadyang naghahanap sila ng gulo. Baka huwag na nating buksan ang tindahan. Masyadong delikado. Sasabihin ko sa'yo. Hindi dahil nagbukas tayo ng tindahan. Kaya nila tayo ginugulo. Kundi dahil sa tingin nila, madali silang lokohin. Kaya nga. Huwag kang susuko. Bakit tahimik ka? Hindi ba kayo nag-uusap ng babaeng ito? Magplano na tayo kung paano tatakas. Kuya Xiao. Sabi ko na nga, pangkaraniwan at duwag siya. Sigurado akong naloko ka sa pagpapanggap niya. Na ganoon siya. Kuya, sino ang duwag? Hindi ba ito isang simpleng board lang? Napakadali lang. Ang problema sa board na ito ay may isang linya sa circuit. Hindi maayos ang pagkakadikit ng welding point. Sa puntong ito lang, masikip ang mga linya sa paligid. Hindi madaling makita at mahirap ayusin. Kapag nag-aayos, madaling masira ang ibang linya. Kuya, ang unang dalawang tabla, walang problema ang nakita mo. Mataas ang antas. Pero itong ito, nagkamali ka talaga ng tingin. Chen Chayan, akala ko may kakayahan ka. Talagang hula-hula lang pala. Maling tingin ka pa pero sobrang tiwala. Ganito ang dating. Talagang nakakatakot. Hindi pwede. Hindi ako pwedeng magkamali ng tingin. Kaya kong ayusin ito bilang patunay. Hindi basta-basta ang board na ito. Paano kung masira mo pa? Agad kong isasara ang tindahan. Ako mismo. Ipapasa ko kay Kuya Xiao ang bahala. CJ. Sobrang lakas ng salitang iyon. Sobrang lakas ng salitang iyon. Kung hindi mo maayos, kailangan mong harapin ang ginawa mo ngayong araw. Magbabayad ka. Kahit na ang iyong panlilin lang nakakayahan. O ang pag-atake mo sa mga tao ko. Chen Chayan, kapag napunta ka sa akin, tingnan mo kung hindi kita tuturuan ng leksyon. Ito si Boss Tsu nga pala. Dinala namin ang ilang mga master. Kaya namin napansin ang problema. Mahirap talaga nilang makita ang problema. Bakit ikaw pa? Bakit mo kailangang ayusin ito agad? Parang pinapahirapan ka nila, di ba? Huwag kang mag-alala. Tapos na. Sa tingin lang sa itsura. Walang problema. Walang sira sa solder. Perpektong estado ng solder joint. Walang nawala na bahagi. Halos hindi halata na na-repair. Subukan nating ikabit sa kuryente. CJ. Wow. Tunay na naayos na. Ano? Sobrang galing mo talaga. Paano pwedeng mangyari to? Paano pwedeng mangyari to? Sige na. Hindi ko inasahan. Ikaw, bata. Talagang isang tunay na talento. Napakalaki ng kinabukasan mo. Talagang. Napaka nakakagulat. May galing sa martial arts at may kaalaman sa electronics. May talino at lakas. Ganitong tao. Kung magagamit ko ito. Tiyak na makakatulong ito sa akin na patatagin ang aking posisyon. Kahit naharapin ko si Jiang Hongshan. Hindi na ako mag-aalala. Salamat sa papuri, Ginoong Xiao. Ang bilis naman ng problema na nag-abala sa atin ng ilang araw. Nga, no naniwala sa akin noong una. Kung susundin mo yung paraan mo, nasira na yung tabla na ito. Kami ay matanda na. Nawawala na ang paningin namin. Batang lalaki. Tunay ngang isa kang bihira at hindi madaling matagpuan. Magaling na tanim. Kuya Xiao, ngayon ba, kwalipikado na akong magbukas ng tindahan? Siyempre. Sabi ko na sa'yo.
Profesional ako. Sayang ang pag-aalala mo, di ba? Si Chen Chen na tao. Kapag seryoso siya, sobrang gwapo talaga. Parang medyo nagkakagusto na ako. Tingnan mo ang tingin ng girlfriend mo. Bakit pakiramdam ko yung mukha na ito? Medyo pamilyar. Kuya, yung babae na yun. Hindi ba siya yung babae noon? Na naging dahilan kung bakit ka naging inutil? Sobra kang tsismosa. Hindi ako. Wala akong ginawa. Hindi ikaw. Bakit ka nagtatago? Hindi ko napansin kanina. Ngayon na tiningnan ko ng mabuti. Ikaw, babae. Tawagin mo na ang lahat. Opo. Kuya. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Nakasama mo si Kuya Xiao. May ganito pang malaking pista. Ang saya ng pista. Noon nagtatrabaho pa ako sa massage parlor. Si Kuya Xiao. Pinapunta niya ako sa kanya. Munting magandang babae. Ilang pera lang ang kinikita ko sa isang buwan. Kuya, wag mo naman ganun. Trabaho lang ako, hindi nagbebenta ng katawan. Sumama ka sa akin. Diretso kang titira sa mansyon. Kumain ng masarap, uminom ng malakas. Mas maganda pa kaysa sa buhay mo ngayon. Isa kang tao na maihalaga. Anong oras na ba? Sineshow off mo pa ang iyong humor. Kung may alam ka sa sarili mo, tumabi ka na lang. Ang babaeng to ang nagdulot sa akin ng matinding paghihirap noon. Ngayon, siguradong paparusahan ko siya. Pasensya na, Kuya Xiao. Hindi pwede yan. Kuya. Sugod. Kung ganoon, huwag mo na akong sisihin kung magiging matapang ako. Mga kapatid, huwag ninyong palampasin ang alinman sa kanila. Sugod na. Perfect timing. Ngayon, ang pinaka hindi ko kulang ay ang iba't ibang teknik sa pakikipaglaban. Kuya. Ikaw. Chen Chayan. Nangahas kang direktang saktan ako. Ayaw mo na bang manatili sa dungguan, di ba? Ikaw ang walang kwenta. Ikaw ang unang umatake. Kung hindi ako susuntok pabalik, huwag mo nang asahang makakapasok ka pa sa dungguan. Wala na yata akong kinabukasan. Ganoon ang ginawa sa akin ng babaeng iyon noon. Hindi ba siya dapat maparusahan? Kung hindi siya nagtatago ng mabuti. Matagal na sana kitang pinahirapan. Itinapon ko na sana sa dagat para pakainin sa isda. Ikaw ang pilit na pumipilit sa akin. Sobrang natakot ako. Makatarungang pagsalungat. Siyempre, ikaw ang may kasalanan. Bakit ka pa nangangahas magsalita? Nagsisisi ka na ba? Nakapagpasok ka ng maraming problema. Kuya Xiao. Naiintindihan ko ang mga dahilan. Ngunit nandito ako ngayon. Hindi mo pwedeng panoorin lang. Na walang ginagawa. Ibig sabihin. Ngayon, hindi mo siya maaaring ibigay. Hindi ibibigay. CJ. Ayos na ayos. Sige, sama-sama kayong pumunta sa tatlo. Magdala pa ng ilang tao. Sumunod kayo sa akin. Bilisan. Tara na. Anong nangyari? Bakit may mga tao tayong pinapadala palabas? May ginagawa ang kuya sa isa. Ang batang si Chen Chen. Ang batang iyon ay mahirap pakisamahan. Patuloy ang pagdagdag ng mga tauhan ng kuya. Chen Chen. Gagawa ni Xiaoli si Chen Chen ang paraan. Hindi pwede. Kailangan kong pumunta at tingnan. Isama mo rin ako. Nahanap pa ni Kuya Xiao ang baril. Talagang walang batas. Hindi ba siya iiwas? Baril yan eh. Paano kung tamaan siya? Ako ang may gawa nito. Kung may galit ka, sa akin mo ilabas. Walang kinalaman si Chen Chen dito. Ay naku. Saan mo nakuha ang tapang na harangin ang bala? Akala mo ba ay ikaw ay Iron Man? Kaya naging Iron Man ka na ba? Kung ikaw ay tatama, hindi rin ako mabubuhay. Mas mabuti pang bawat isa ang gumawa at managot. Walang kinalaman sa iyo ang bagay na ito. Baka nga ikaw pa ang mabuhay. Akala mo ba sa sitwasyong ito? Na kaya niyang palampasin ang sinuman sa atin? Kahit isa. Kahit na ang Tai Chi ay isa lamang martial arts. Hindi ito kayang makipagsabayan sa mga baril, di ba? Nasa harap ko kayo, na nagbabatuhan ng tingin. Anong ginagawa mo? Naasar mo ako. Naasar mo ang Wolf Clan. Gusto mo pang makaligtas ng buo. Ngayon hindi namin papayagan kayong makaligtas sa buhay. Nasasaktan ako sa Wolf Clan. Sa pangalan ng kuya ko. Hindi namin kayang makipaglaban. Hindi ko alam kung makakaiwas ako. Punta na tayo sa tatlo. Tigilan mo. Kung gusto mong patayin si Chen Chayan, dapat patayin mo muna ako. Liu Qin. Bakit mo siya pinoprotektahan? Kasama ng batang ito.
Anong relasyon? Kuya, huwag kang magkamali. Wala akong relasyon sa ate mo. Pinagmumasahe ko lang siya. Message lang naman. Kaya niya kaingatan ng ganito. Sino ba ang niloloko mo? Mahusay. Si Chen Chayan ay isang talentado. Hindi ko na kailangang sabihin pa. Alam mo na rin. Sa ilalim niya, ang ating mga sugat ay gumaling. Totoo ngang nakabawi na, hindi ba? Sa mga taong ito, nakilala mo pa ba ang iba? Tulad niya na kasing galing, ay ngayon na. Ikaw, anong ginagawa mo? Si Chen Chayan na ganitong talento. Kung papatayin mo siya, parang pinutol mo ang iyong sariling kamay. Mas malaki ang pinsala kaysa sa benepisyo. Kalma. Kaya't ang maliit na babaeng ito ang nagdulot sa akin ng problema. Kailangan kong tiisin ito. Kahit napatayin mo siya, ano ang silbi? Ngunit pinatawad mo sila. Makakatulong pa si Chen Chen sa iyo. Para pabagsakin si Jiang Hongshan. Alin ang mas mahalaga? Hindi mo ba naiintindihan? CJ. Chen Chen. Mas mabuti pang huwag mo akong bigin. Tara. Kumusta na? Naku, hindi ko akalain na makakaraos tayo ng ganito. Nakakatakot talaga. Kung natatakot ka, hindi ka dapat magtago sa likod ko. At mang-asar ng iba. Nagsisinungaling sila. Siyempre, ipagtatanggol ko ang sarili ko. Gwapito. Ito si. Oh. Ang kapatid kong babae, si Lin Yu. Wala nang masyadong tao sa bahay. Kakatapos ko lang dumating sa Guansheng. Kaya kaming dalawa ay nagtutulungan sa buhay. Ang kapatid mo. Ayos lang. Kaya pala ang nagwasak sa kanya noon. Ikaw pala. Hindi ka rin basta-basta Sinasabi ko nga, dapat akong magpasalamat sa kanya. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko sana maibigay ang aking unang pagkakataon. Kay Chen Chen, kapatid, wala na akong magagawa Yun, kagabi nag-away sila. Gulo na rin ang tindahan. Ako na ang mag-aayos muna. Kayo na muna mag-usap. Batang gwapo. Muling tinulungan ka ni ate ngayon. Dapat mo bang gawin ito? Pasasalamat na pasasalamat. Salamat ate sa pagligtas sa akin. Ano ang gusto mong kapalit? Yung huli nating magandang nangyari. Pinutol ni Xiao Li. Ngayon, hindi na tayo babalik sa villa. Tara na. Sumama sa kapatid na babae para mag-check-in. At Liu. Biyenan. Hindi ito maganda, di ba? Sa kabila ng katatapos lang makipagtalo kay kuya. Hindi ito angkop. Kung sakaling, dumating na rin ang kuya ko. Naglakbay ako ng malayo para iligtas ka. Hindi ba't dapat mong gantimpalaan ang iyong ate? At saka, ito ba hindi ang pinaka-eksperto ka? Eksperto ako. Ano ang expertise ko? Kamusta? Dumating na ang in-order mong bagay. Ako ang nagpasundo nito. Pumunta ka na tingnan. Malalaman mo rin kapag nakita mo. Itong bagay na ito. Magpapasaya sa'yo ng sobra. Hindi dapat ganito. Ngayon, ako na lang ang makakalaban. Walang kapangyarihan. Walang paraan para makipaglaban ng matagal sa kuya. Sa ganitong pagkakataon, makakasalubong ang nakatatandang kapatid na babae. Sobrang delikado naman yata ito. Pero, sobrang nakakaakit din ang nakatatandang kapatid na babae. Pupunta na ako. Sobrang kumpleto naman ito. 8-in-law. Dati mong sinabi na ang husay ko ay sa masahe. Tama naman. Anong iniisip mo? Kanina lang ay nagmamadaling pumunta si ate sa tindahan mo. Muling nakipagharap kay Xia uli. Sobrang nakakapagod. Gusto kong mag-relax muna. Hindi ba normal na humingi ako ng masahe sa'yo? Kung hindi, ano sa tingin mo iyon? Tingnan ang ekspresyon mo. Parang may kaunting panghihinayang pa nga. Nagkamali ka ng tingin Akala ko talaga yun ay masahe. Haha. Tingnan mo kung paano nila ginawa. Hindi ba't nagpapakita ito na may koneksyon tayo sa isipan? Sige, ituloy natin. Sabi mo na nga Masaya ako sa serbisyo ng package mo. May nagdala ng masahe sa bahay.
Walang masama dyan. Maganda nga. Ang kailangan lang naman ay masahe. May bonus pa ang sistema sa masahe. Grabe ang gulo ni Xiaoli ngayon. Kalaban niya si Jiang Hongshan. Baka pupuntahan ka rin niya. Kamakailan lang. Pwede kang madalas pumunta sa ate mo. Magmasahe ka sa ate mo. Susuportahan ka ng ate mo. Kumusta ka na? Talagang pinapahalagahan ako ng hipag ko. Pinoprotektahan niya ako sa ilalim ni Xiaoli. Sige na nga. Sana nga makausap pa siya. Ngayon kahit harapin ang matinding kalaban, handa pa rin akong protektahan. Salamat ate. Hindi. Salamat ate Liu. Mukhang naantig ang binata. Alam na ni ate. Kaya hayaan mo si ate na maramdaman. Ang iyong galing, naiintindihan mo ba? Huwag kang mag-alala, ate Liu. Bilang isang taunang miyembro, sisiguraduhin kong gamitin ko ang aking kakayahan ng 200%. Tinitiyak kong pagkatapos ng masahe. Magandang pakiramdam. Nagpapanggap na hindi alam kahit malinaw. Pero, gusto lang ni ate na ganito ka. Hindi ito tungkol sa masahe ngayon. Ang host ay nakatapos na sa misyon ng masahe. Makakakuha ng gantimpala. Sining ng sugal na pang-espesyal. Makakatulong sa may-ari na palaging manalo sa sugal. Sobrang galing sa panlilinlang. Ang ganda ng kakayahang ito. Hindi lang kapag nasa bingit ng kawalan. Kumita ng kaunting pera. Kundi pati kapag tinatakot. May dagdag na panangga para sa sarili. Talagang panghuli itong kakayahan. Ay naku, ang galing naman. Magandang araw ko sa Dongsheng. Malapit na talaga itong makamit. Ikaw si Chen Chen. Tama ka. Kung mag-aayos ka ng bagay, ilagay mo dito. Kung hindi naman mag-aayos, sa kanan paglabas, may isang ospital. Ako ay nag-aayos ng bagay, hindi ng utak. Sino ba ang magtatangkang sabihin na hindi maganda ang utak ko? Ang yabang mo naman. Nasaan si Lin Yu? Bakit may pumasok nang hindi nagsasabi? Ikaw ang pumasok para magulo. Kailangan ko pang ituring kang parang lola ko. Maaari bang ipagkaloob ito? Sino ang nagsabing nandito ako para makialam? Ako ay talagang seryoso. Nandito ako para makipagtulungan. Sabihin mo, nahanap ng aming boss, ang isang batch ng mga electronic components. Mayroon lang itong kaunting problema. Maaari mo bang ayusin ito? Sigurado akong ang nasa likod mo ay hindi simpleng tao. Sila ba ang mga tao na sinabi ni Ate Liu? Mga tao ni Jiang Hongshan ng Jiang Haigang. May sample ba? Ito ay maliit na circuit board. Mali ang istruktura ng bagay na ito. Hindi ito karaniwan. Ito ay smuggled na kalakal. Pare, ang init ng bagay mo . At isa pang batch pa ito ng mga materyales. Hindi namin kayang tanggapin sa maliit naming tindahan. Naaamoy mo pa lang. Alam mo nang may problema na ang batch na ito. Ako mismo ang naglagay ng sira sa mga ito. Ito ang aking tai-chai na kamay. Pero may kakayahan akong makaramdam ng detalye. Ikaw ang nagpuputol. Halos kalahati na lang ng chip ang natira. Kaya kong madama yun din. Sa trabaho namin, kung wala kang mata sa ganito, matagal ka ng gutom na gutom. Ayos. Talagang may kakayahan. Siguradong masisiyahan si Ginoong Jiang. Talagang tao siya ni Jiang Hongshan. Sabi ko na hindi ito ayusin. Kaya mo bang ayusin? Lin Yu, hindi nakakapagtaka na hindi ko siya nakita kanina. Wala rin akong narinig na pagbati. Si Jiang Hongshan, agad na naglalaro ng masama. Pasensya na, Brother Chen Chen. Nabigatan na naman kita. Yung tao na hinahanap nila ay ako. Hindi ikaw. Kahit na hindi ikaw, huhuli sila ng iba. Hindi ito kasalanan mo. Tama, matapang ka. Hindi natitinag sa panganib. Ngayon naman. Pwede na ba tayong magpatuloy sa usapan ng kooperasyon? Dahil personal na dumating si Boss Jiang. Kung mayroong anuman, sabihin mo na. Diretso. Tulad ng nakikita mo, ang mga elektronikong bahagi na ito ay galing sa ibang bansa. May depekto. Kailangan ng isang taong may mahusay na teknikal na kakayahan. At may matibay na bibig. At dapat din ay matalino ang taong hahawak dito.
Swerteng pagkakataon. Lumabas ka. Hindi ka ba natatakot na guluhin kita? May hostage ako dito. Kaugnay ka dito. Sa tagumpay o kabiguan ng malaking negosyong ito. Nag-aalaga tayo sa isa't isa. Nagtutulungan tayo. Hindi ba ito ang pinakamalusog na ugnayan sa kalakalan? Malusog, kalokohan yan. May sakit ba tong tao? Ang pinakamahalaga. Alam kong kamakailan lang. Nagkaroon ka ng hindi pagkakaunawaan kay Xiaoli. Ayusin mo ang mga bagay na ito. Bibibigyan kita ng 800,000 gantimpala. Mula ngayon, sumama ka na lang sa akin. Gagawin kitang pangalawang pinuno. Anong sa tingin mo? Pangalawang pinuno. Malaki ang pagpapahalaga ni Boss Jiang. Pero sa ngayon, kailangan muna nating mapanatili ang magandang relasyon sa kanya. Kakatapos ko lang makasamaan ng loob ang isang matindi. Hindi pwedeng magalit kay Jiang Hongshan ng ganito kabilis. Kung hindi, magagalit ang dalawang malaking puwersa sa Wancheng. Lahat ng sabay-sabay. Hindi ko kayang harapin ito mag-isa. Sige, susubukan ko. Matalinong desisyon. Kaya't sana'y maganda ang ating pagtutulungan. Kuya Chen, ganoon mo lang ba siya pinayagan? Talaga bang okay lang sa'yo? Dito siguro yung mga orihinal na kopya. Mga bagay na pumasok ng lihim. Malamang ginagamit sa mga kasangkapang hindi pwedeng ipakita. Ganyan. Sa ugali ni Jiang Hongshan, ganito. Hindi mo maaring pagkatiwalaan ito ng basta-basta. Ang sinasabi ng taong si Jiang Hongshan ay hindi mapagkakatiwalaan. Ngayon, kaya niyang i-kidnap ka at bantaan ako. Pero bukas, posible na direkta na akong atakihin. Kaya ang taong ito ay isang bitad. Ano ang balak nila? Sa tingin ko dapat ay hintayin kong matapos, bago ko ibalik sa kanila. Diyan na ako bibigyan ng problema. Ano ang gagawin natin? Kailangan ba tayong tumakas? Kaya niyang labanan ang malalaking puwersa. Hindi tayo makakapanalo. Tama ka sa punto. Dahil siya ang kalaban ni Xiaoli. Kaya't humingi tayo ng tulong kay Xiaoli. Di ba? Bakit, handsome? Ilang araw na tayong hindi nagkikita. Nami-miss mo na ba ako? Siyempre nami-miss ka ni Tita Liu. Pero may urgenteng bagay ako ngayon. Gusto kitang hilingin ng tulong. Walang problema. Basta handa ka lang magpasalamat. Ano mang maitutulong ni Tita, gagawin niya. Opo, maghahanda na ako. Sige, Tita Liu, pupunta na ako ngayon. At Liu, nasa bahay ka ba? Dumating ako para hanapin si ate. Anong maitutulong ko? At Liu. Talagang si Jiang Hongshan ang dumating para hanapin ako. Jiang Hongshan. Anong sinabi niya sa'yo? Pinagawa niya ako ng isang batch ng mga piyesa na tinangkang smuggle. Mga piyesang hindi malinaw ang pinagmulan. Malaki ang posibilidad na gusto niyang hintayin mong matapos ang repair bago niya ito ibenta sa mataas na presyo. Kung gusto niyang kumita ng sigurado. Tiyak na sa araw ng inspeksyon niya ito gagawin. Nang himasok siya sa'yo, hulaan ko rin. Kaya gusto kong humingi ng tulong sa labas. Sapagkat sa buong dungguan, isa lang, ang may pangalang Xiaoli na kapatid na malaki. Na kaya makipagbuno sa kanya. Ay isang paraan. Ngunit ilang araw lang ang nakalipas. Kakainitan mo pa kay Xiaoli. Ngayon, hihingi ka ng tulong sa kanya. Kailangan mo sigurong ipakita ng mga resulta na ikatutuwa niya. Pero hindi naman walang paraan. Alam mo ba, ang underground na kasino dito sa Guancheng. Alam mo na. Pero narinig ko na ang mga underground na sugalan. Lahat ng mga tao sa Jiang Hongshan ang nagkokontrol. Sila ang mga nasa likod. Tama. Pero saktong-sakto. Kamakailan lang, si Xiaoli ay naloko sa kasino sa Jiang Hongshan. Naitulak siya ng ilang beses. Kung nagawa mong tulungan siya sa oras na ito, mas mapapansin at matutulungan ka niya. Di ba't mas madali? Ang tanging problema lang ay si Kuya. Alam mo bang maglaro ng sugal? Alam mo bang maglaro ng sugal, Kuya? Alam mo bang maglaro ng sugal, Kuya? Kakatapos lang niyang matutunan ang bagong kasanayan kamakailan. Diyos na antas ng pagsusugal. Huwag mong sabihing simpleng underground casino lang ito. Basta't may kinalaman sa sugal. Wala akong dahilan para hindi manalo. At Liu, hindi ba't napakaswerteng pagkakataon nito? Karaniwan, hindi ako nakikialam sa sugal. Ngunit, sa totoo lang, magaling akong manlalaro sa kasino. Itong lalaking ito, talagang, palaging nakakabigla sa akin. Ganito kagaling na tao. Kailangan ko siyang makuha. Binibigay sa'yo ni ate ang napakahalagang balita.
Ikaw ba? Dapat ka rin namang magbalik sa akin. Gumawa ka ng isang bagay na ikaliligaya ko. Ate Liu. Ate Liu, ikaw ang nakakatandang asawa. Ang bilis naman nito. Ang babaeng ito sobrang nakakahumaling. Sobrang hirap tanggapin. Sobrang nagmamadali ka na. Hindi naman na ayaw mo, di ba? Palagi ka pang nagkukunwaring bobo dati. Nagsimula nang magduda si ate. Sa sariling charm niya. Liu Jai, syempre may charm ka. Pero kung malaman nila, wala na kaming buhay. Kaya kailangan mong makipagtulungan ng maayos. Itinatago mo na. Anong itinatago? Anong itinatago? Noong lumabas si Liu Qin para harangin ako. Nung papatayin ka, nagsimula na akong magduda. Chen Qian, ang galing mo talaga. Mangahas kang galawin ang babae ko. Kuya, nagkakamali po kayo. Wala po akong ginawang mali kay ate. Nag-uusap lang po kami ng seryoso, kaya medyo malapit kami. Ang mahalaga ay tungkol sa iyong reputasyon at katayuan. Hindi ako makapagsalita ng malakas tungkol sa aking tunay na gawain. Ano ang sinasabi ninyo? Sabi ni ama sa akin, may isang underground na sugalan kamakailan. Nadali ka nito ng maraming pera, kaya niyaya ka nitong tulungan. Ikaw na babaeng ito, lahat ng bagay ay kayang ikwento. Kuya, diyan ka nagkamali. Nagmamalasakit si Cha sa'yo. Dahil sa mabuting hangarin, tahimik na lumapit sa akin. Tinanong kung meron akong paraan. Hindi mo ba naisip na mali ang pagkakaintindi mo sa kanya? Pag-aalala, para sa akin, isa yung traidor. Mas mali pa yung sinabi mo. Ang traidor ay para sirain ka. Ang ate ay nandito para maghanap ng solusyon. Magarbo ang salita mo. Mas mabuti siguro kung marunong ka rin magpusta. Kaya mo lang magsalita ng ganito nang walang hiya. Kung aakyatin mo ako, walang magandang mangyayari sa'yo. Haha, pananakot na naman. Ano ba itong baril na ito? Pag pinindot, pumuputok. Bilang pinuno ng Guancheng, ganito lang ang lakas ng loob mo. Hindi naman karapat-dapat sa pangalan mong cute. Nabaling ang pagkakataon. Kuya Xiao. Kahit na hindi ako madalas magdota. Pero ako talaga, ay isang eksperto sa sugalan. Tutu. Kuya Xiao. May ilang beses na akong naglakas loob. Na mangupas sa'yo. Ayoko nang mabuhay. Sino ba talaga ang batang ito? May lakas at talino. Lahat ng kasanayan ay kayang-kaya. Kung ganitong tao, kung makakatulong siya sa akin ang buong puso, sana'y matalo ko na si Jiang Hongshan. Matagal na sana akong nanalo. Isang alagang hayop sa tabi ng daan, na naapak ko sa ilalim ng paa ko. Pero noong nakaraang 2 araw, medyo nagkaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan. Ang bilis mong bumalik, na hindi na alintana ang nakaraan para tulungan ako. Hindi ba't si Jiang Hongshan ang nagpadala sa'yo? Pinaglalaruan niyo lang ako, di ba? Big Brother Xiao, anong ibig sabihin yan? Yung matandang soro si Jiang Hongshan. Bakit ikukumpara sa Big Brother Xiao? Talagang napakabuti at matulungin mo. May maliit kaming alitan dati. Patawarin mo ako. Lagi kong naaalala iyon. Kung hindi lang dahil sa sapilitang sitwasyon, hindi ako nalalaro ng sugal. Pero Kuya Xiao, may problema ka ngayon. Nasaan si ate? Humingi siya ng tulong sa akin. Walang dahilan para tumanggi ako. Kaya. Kausap mo si Liu Qin kanina tungkol dyan. Paano kita matutulungan? Siyempre. Hindi ako magagawa ng sabay. Iniisip na tutulungan si kuya. Pero iniisip din si ate. Hindi na ba ako tao? Naglalaro lang ako. Sa totoo lang, ayaw kitang tulungan. Ito ay isang pansamantalang solusyon lamang. Mabait na bata kung ganun. Sa loob ng ilang araw, may isang laban sa ilalim ng lupa. Sumama ka sa akin sa oras na iyon. Kung matutulungan mo ako, na maloko si Jiang Hongshan ng malaki, diretso kitang tatanggapin sa Xiong Langhui. Kalilimutan na ang mga nakaraan. Kung hindi mo man maibalik, sisiguraduhin kong magbabayad ka ng kapalit. Sundin ang utos ng kuya. Anong ginagawa mo? Mukha kang malungkot. Kuya Chen Chen. Baka naman huwag ka nang makipagtransaksyon kay Jiang Hongshan. Kakatapos ko lang manood ng balita. Noong nakaraang panahon, yung grupo ng mga smuggler ng electronic parts, nahuli na. Ngayon, buong lungsod ang nag-imbestiga nito. Kung dumaan ang gamit na ito sa'yo. Kahit makalusot ka kay Jiang Hongshan, susundan ka ng mga pulis, hindi mo rin ito matanggal ng maayos. Alam ko.
Kaya nga, hindi ko talaga balak ayusin iyon para sa kanya. Papalampasin ka ba ni Jiang Hongshan? Kaya niyang gawin ang kahit ano. Tayo, mas mabuting makatakas tayo sa Guansheng. Magtago muna tayo. Huwag kang mag-alala. Si Jiang Hongshan ang gusto ko. Hindi niya ako palalampasin. Ano ang balak mo? Mabuti ang trato ni Kuya Xiao sa akin ngayon. Kaya magpapasok muna ako sa Xiao Langhui. Tapos bilang miyembro ng Xiao Langhui. Seryosong ipit si Jiang Hongshan. Lalalim ang alitan niya kay Xiao Li. Nasa tabi lang ako. Pinapanood ko silang nag-aaway. Tingnan kung sino ang unang kakagat sa tatlo. Ikaw. Dalawang pinakamalalaking boss sa Guansheng. Nagawa mong ipag-away silang dalawa. Maliit na ang boses. Dahil hindi sila makatarungan. Huwag mo na akong sisiing hindi makatarungan. Bago ako pumunta sa Tintin City, nangako ako sa nanay ko na magpapakita ako ng magandang itsura. Dahil sa dalawang ito, naharangan nila ang magandang daan ko. Hindi ko palalampasin kahit sino sa kanila. Ayoko na magtago pa. Ayoko na magtago pa. Nga. Dahil lang sa takot sa kontrobersya. Kaya siya pumunta sa Wansheng. Kaya, ayaw na niyang makaranas ng ganitong pakiramdam muli. Nakakahalinang talaga ang seryosong itsura niya. Sige, naiintindihan ko na. Dahil may sarili kang hinihingi. Magtiwala na ako sa'yo. Naantig ako na hindi mo ako niloko. At handa kang maging tapat sa akin. Dahil ganito na ang sitwasyon. Isa lang ang hiling ko. Kahit ano paman. Mag-ingat ka palagi. Alam ko na. Lin Yu. Naiintindihan mo ako. Bakit biglaan? Huwag kang mag-alala. Pagbutihin ko pa ang sarili ko sa hinaharap. Siguradong hindi kita malilimutan. Dahil ikaw ay ako. Na hindi maiiwanan. Kaya naman, para sa ating hinaharap. Na magkaroon ng mas magandang buhay. Dapat ba, nabigyan mo ako ng kaunting gantimpala? Hikayatin mo akong mas pagsikapan pa sa susunod. CJ, anong gusto mong gantimpala? Maganda na ang kita ng tindahan ngayon. May ipon na rin ako. Sabi mo kaya ko nang bilhin. Matagal na akong hindi nagmamasahe sa'yo. Sa ganitong ambience ngayon, gusto mo bang ipamasahe kita? Anong klaseng atmosfera ang kailangan para sa masahe? Kumusta? Hindi pa ba bumaba ang galing ng kamay ko? Hindi bumaba. Mukhang umunlad pa nga. Congratulations, host. Natapos ang masahe na misyon. 2 minutong tagal. Nakatanggap ng gantimpalang pumitas ng mga lumilipad na dahon. Ito ay isang teknik ng lihim na sandata. Maaaring gamitin ang kahit anong maliit na bagay. Para sa palihim na pag-atake. Maganda. Alam mo na ang bukas at lihim na paraan. Ito ang gantimpala ng sistema. Palawak na ng palawak. Tama, Lin Yu. Sa loob ng ilang araw, kailangan kong makipagkita kay Boss Xiao. Pupunta kami sa underground casino. Para tulungan siyang maibalik ang kanyang dangal. Tungkol sa mga bagay sa tindahan. Kung pagod ka na, magpahinga muna tayo. Talagang bihasa ka sa sugal, ah. May panganib ba sa mga ganung lugar? Huwag kang mag-alala sa aking kakayahan sa sugal. Basta't hindi nila itataas ang mesa. Sigurado akong mananalo ako. Kahit na itaas nila ang mesa. Itaas ko rin iyon. Hindi siguro kasing lakas ko ang kanilang lakas. Sige, naniniwala ako sa'yo. Oy! Ang aming mahal na bisita, Kuya Xiao. Ilang araw lang ang nakalipas. Nasa aking pabrika ka pa bilang Diyos ng kayamanan. Hindi nagtagal, bumalik ka na naman. Jing Elan. Nitong mga nakaraang araw, naglalaro kayo ng mapanlinlang. Ako ang nagkulang sa pag-iingat. Ngayon, tingnan mo kung paano ko. Muling nanalo kasama na ang tubo. Ang lakas ng loob ni Di Coxio ay nakakabilib. Ngayon, anong dala mo? Mga makapangyarihang sandata. Sinasabi na puno na ito. Mamaya sa lugar. Maging tagapagbigay ng yaman. Hindi ito magandang tingnan. Jiang Lan. Huwag mong isipin na mula sa akin. Lumipat ka sa tabi ni Jiang Hongshan. Nagpalit ng amo. Kaya hindi na pet yun. At nagmamaliit pa sa harap ko. Nambubulabog at sumisigaw. Ganoon pa rin si Big Brother Xiao. Pet na pet, mababa ang tingin sa tao. CJ. Ayoko na makipag-usap sa'yo. Tao na. Dalhin si Kuya Xiao sa private room. Ngayon, masaya ako. Sasamahan kong maglaro si Kuya Xiao ng ilang beses. Kuya Xiao. Pero siya ang malaking tao sa Wansheng. Anong lalaruin? Si Kuya Xiao ang magdedesisyon. Pinakamadali na lang yan. Tumbasan ng laki. Ang layunin ko ngayon ay manalo.
Pera para sa dangal. At pati yung utang ni Jiang Hongshan. Nasa akin pa. Kailangan kong mabawi lahat. Astig ang tapang mo, Kuya Xiao. Sige, simulan na natin. Big Brother Xiao, ikaw na muna. Ganito kaliit na baraha. Totoo bang kaya ng batang ito? Aha, ikaw pala si Big Brother Xiao. Yung ginamit mong makapangyarihang armas. Sa tingin ko, bata ka pa lang, ganoon nakatanda. Siguradong hindi ka pa naglalaro ng mga baraha ng matagal. Kaya mo pang tanggapin ang ganitong trabaho. Oh, naiintindihan ko na. Baka ikaw ay kinidnap ni Kuya Xiao. Kung ikaw ay kinidnap, magsalita ka lang sa pamamagitan ng pagdilat ng mata. Sasabihin ko kay Boss Jiang. Sa oras na iyon, pinayagan kang direktang lumipat. Halika sa aming Jiang Haigang. Jing Elan. Talagang gusto mong mag-triple. Tama nga ang hula niya. Talagang napilitan akong pumunta dahil sa banta. Huwag kang masyadong magyabang. Ako ay isang eksperto sa sugal. Kayo pa nga. Mamaya, maglalaro ka. Huwag kang magpakita ng kahinaan. Hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Mamaya, papaluhurin ko kayo na parang wala kayong alam. Ito ang sinasabi mong laging panalo sa sugal. Bata, alam mo ba kung ano ang mangyayari kapag nawala ang respeto ko? Sa sarili ko. Kuya Xiao, hindi pa tayo nagsisimula, talo na tayo. Kahit gustuhin ko man talunin, ang aking pambihirang kasanayan sa pagsusugal, ay hindi papayag. Bata, paano mo nagawa iyon? Sila ay walang puso, tayo rin ay walang katarungan. Di ba ganito naman sa mesa ng sugal? Batang ito, ang galing mo talaga. Kung magagawa mo lang ngayong araw, na makain ng malaking piraso sa kasino, babalik ako, bibigyan kita ng 1,000,000. Kaya una na akong magpapasalamat kay Big Brother Xiao. Salamat ng maaga, Xiao Daje. Ano na? Tinatanggap niyo na ba ang realidad? O balak niyong sumuko na lang? Dahil sobrang kumpiyansa ka. Mas mabuti pang ikaw ang mauna. Ano? Hindi ka na makatingin sa mga baraha. Walang problema, ito ang kasino na akin. Matatalo ka sa isang eksperto tulad ko. Hindi ito nakakahiya. Pero, para na rin itong pagtupad sa huling hiling mo. Ngayong araw, ipapakita ko sa'yo kung ano ang ibig sabihin ng pinakamagaling na mga baraha. Ang mga barahang ito. Ano na? Natakot ka na ba? Ah, sobrang laki ng pangalan. Hindi ko alam kung ito ni Ginoong Jiang ay maituturing na pagsasayang ng pangalan. Paano mangyayari yon? Bakit hindi mo pa ipinakita ang baraha? Tinitingnan ko pa rin, ang nakikita ko ay itidi ng spade. Bakit naging ganito ang mga pangwang cards na ito? Jiang Lan. Yung cards mo dito. Talagang maliit ang mga ito, ha? CJ. Tingnan ko kung ano ang mga malalakas ninyong cards. Royal Flush sa spade. Ingige. Kumusta? Kayo ang naglalaro ng peke. Akin ang mga baraha. Ay, huwag kang magbintang ng walang basehan. Ikaw ang nagbigay ng baraha. At saka, hindi rin naman ako lumapit sa iyo sa laro, di ba? Kuya Xiao, tingnan mo. Hindi na ba siya kayang maglaro? Ay, Boss Jiang, ang talo mo sa isang expert gaya ko. Hindi ka nakakahiya. Paano mo nagawa iyon? Sadyang ba niyang ginawa? Sadyang niyang ipinakita sa akin ang ng spades. Alam niya pa nga kung anong baraha ang itinago ko. Alam niya ba lahat ng baraha ko? Ang sama. Sabi ko na nga sa'yo. Magaling ako. Boss Jiang, gusto mo pa bang ituloy? Kung titigil tayo ngayon, hindi tayo talo. Lahat ng meron natin mawawala. Pusta. Siyempre, itutuloy ko pa rin. Hindi lang ako magpapatuloy. Magdagdag pa ng pusta. Sino nang pumunta dito? Itaas mo ang pusta ko. Yung huling laro, nagkamali ako. Sa larong ito, doblehin ang pusta. Kaya nyo pa bang sumabay? Ha? CJ. Sugal, sige lang.
Isang tao na hindi kayang mawalan. Isang tao na pag nanalo, sobra na ang tama. Kahinaan na pareho lang katanga. Pasensya na po. Ginoo Jayang. Hindi ko alam kung bakit. Nalaglag ang chips. Noong nakaraang pagkakataon, ako ang unang kumilos, Kuya Xiao. Sa pagkakataong ito, ako ang mauna. Ikaw, naghanap ka ng tatlo, ah. Anong masama sa akin? Nanginginig lang ako, wala na iyon. Hindi sinasadyang nahulog ang dalawang chips. Nakatama ito kay Boss Jayang. Anong nangyari? Kung ikukumpara. Boss Jayang. Mas malaki ang problema mo, di ba? Jayang Lan, talagang hindi ka na makakaya. Okay lang sana ang pandaraya. Pero nahuli ka pa sa aktong iyon. Noong nakaraang beses, naisip ko. May problema ang laro mong sugal. Nung nakipaglaro ka sa akin. Nangahas ka pang mag-shake. Para kang pagod na sa buhay. Ang panlilin lang sa sugal. Dapat ay nakabase sa kakayahan. Hindi ka marunong magsugal. Hindi mo mahuli ang nagkakaloko. Hindi mo kaya. Anong mukha ang meron ka para magsalita tungkol sa iba? Ikaw, ngayon nahuli ka na. Ayon sa mga patakaran sa mesa ng sugal, nahuli ka sa aktong pandaraya. Dapat putulin ang isang kamay, di ba? Tama. Patakaran. Anong patakaran? Ito ang kasino na pinapatakbo ko. Ang sinasabi ko ay batas. Ngayon, hindi ako papayag. Huwag niyong asahan na may makukuha kayo sa akin. Nang maganda. Ibig sabihin, gusto mong magpabaya sa utang mo. Naloko mo ako ng malaking pera. Tapos gusto mo pang makalabas ng walang kaparusahan. Sino ang nagbigay sa'yo ng tapang? Si Yao Li. Aaminin ko na ikaw ang boss ng Guansheng. Pero ito ang kasino na pag-aari ko. Teritoryo ni Boss Jayang. Gusto mong makipaglaban sa lokal na boss. Sobrang pangarap mo yan. Ako si Xiao Li sa Guansheng. Matagal na akong leader dito. Pwedeng-pwede kong ayusin si Jayang Lan. Madali lang. Ano ba naman ang teritoryo ni Jayang Hongshan? Natatakot ba ako sa kanya? Bakit puro nagbabatuhan ng matitinding salita? Anong silbi ng puro salita lang? Mataray. Tulad mo. Nagmumusong pa. Napakawalang hiya. CJ. Ikaw ang unang nagpasimula ng hidwaan. Ihatid mo sa akin. CJ. Aba, naghanda pala kayo ng mga lihim na sandata. Nagsisisi ang magnanakaw. Ngayon ituturo ko sa'yo, Jayang Lan. Sino ba talaga ang tunay na boss ng Guansheng? Ganun dapat. Chen Chayan. Ngayon, tulungan mo lang ako. Na manalo sa laban na ito. Pagbalik mo, ikaw na. Ang pangalawang tao sa Xiong Langhui. Dahil sinabi mo na yan, hindi na ako magpapakumbaba. Tamang-tama, gagamitin ko ang pangalan ni Xiao Li para makapag-umpisa ng gulo. Pagkatapos, si Jayang Hongshan ang maghihiganti. May salarin, may utang. Tandaan mo, pumunta ka lang kay Brother Xiao. Mga kaibigan. Sugod na kayo. Bunutin niyo ang mga binti nitong batang ito. Magaling, Chen Chen. Binawi ko ang natalo ko noong mga nakaraang araw. At lahat ng nanalo ngayon. Dalhin niyo na. Itong pek. Yung batang yun na may tapang na mag-alsa. Isama niyo sa gilid. Saktan niyo. Para malaman niya. Sino talaga ang may kontrol sa Guansheng? Sino man ang maglalakas loob na gumalaw sa akin? Boss Jayang. Hindi namin palalampasin kayo. Boss Jayang. Hintayin namin siya. Makinig kayong lahat. Simula ngayon. Chen Chayan. Ako ang pangalawang tao sa Xialang Club. Ng aming grupo. Mula ngayon. Lahat ay dapat tumawag sa akin na Kuya Chen. Kumusta, Kuya Chen? Dinala ni Xiao Li si Chen Chen sa underground na casino. Bakit sila tumagal ng ganito katagal? Hindi kaya may nangyari sa kanila? Ayos lang, wala siyang masama. Tingnan mo ang sitwasyon. Totoong nanalo siya. Hindi ko akalain na ganito siya kagaling. Sa pagkakataong ito, tama ang napili mong tulungan si Chen. Talagang siya ang tamang tao. Itong batang ito, talagang may talento. Ang panlasa ko. Siyempre naman. Kuya Xiao, dapat lang iyon. Ako naman, mas bihasa lang sa pakikipaglaban. Tulad ng pamamahala sa Xiao lang.
Mga ganitong bagay. Kailangan pa rin naming ipasa ito sa mga profesional ninyo. Sobrang mapagkumbaba si Kuya Chen. Ngayon lang, nakagawa ka ng malaking kabutihan. Halika, itong kahon ng pera. Ayon sa'yo na yan. Kuya Xiao, hindi ko mapigilan ang aking pagtanggap. Hindi na ako magpapakaawa sa iyo. Ngunit huwag kang mag-alala. Buong puso akong nagtatrabaho para sa iyo. Noong una, nagduda pa ako. Kung ano ang itinatago ninyo sa akin. Ngunit sa ngayon, naiintindihan ko na. Sa susunod sa Guancheng, may kailangan ka ba? Tiyak na tutulungan kita. Ang kapal ng mukha mo. Ngayon ay tinutupad ko ang gusto mo. Maging mabait ka pa. Bukas, kapag may konting hindi pagkakaintindihan. Parang gusto mo na akong gawing pantakip sa dagat. Maliit na cute na gusto lang marinig ang magagandang salita. Hindi pwede. Yung kumpiyansa ni Xiaoli. At yung nakakadiri niyang itsura. Lalong nagpapalakas ng loob ko na makuha si Chen Tian. Kahit pa kailangang agawin. Hindi ako bibitaw. Kung ganito nga. May kailangan muna akong ayusin. Tulungan si Chen. Na maging pamilyar sa ating Xiong Langhui. Mga alituntunin. Ay ipapasa ko sa iyo. Walang problema. Talagang kahanga-hangang binata. Kahit si Xiaoli na, isang taong puno ng pagdududa. Binibiro mo kaming lahat. Ginoo Liu, bakit mo naman ako sinasabi niyan? Paano ako makakabiro sa kuya ko? Sobrang kawalang galang ko ba? Kung talagang seryoso ka, na si Xiaoli ay tapat na tapat. Bakit pa ako makikipag-ugnayan sa akin? Panatilihin ang posisyong ito. Ano pang pagpapanggap na tapat na tauhan? Si Ate Liu lang ang nakakaintindi sa akin. Tunay na wala akong interes sa pagiging tapat kay Xiaoli. Pero sa iyo, Ate Liu, interesado talaga ako. Hayaan mong makita ni ate, gaano ka ba ka-interesado talaga? Hindi. Sobrang tapang mo naman. Hindi mo ba sinabi na hindi ka ganitong mga taong labag sa batas? Ngayon ganito na. Parang nagkakaroon ng lihim na relasyon. Ano yan? Maaari bang maging pareho yan? Dati wala akong anuman. Siyempre hindi ako makagalaw. Ngayon, kahit papaano ako ay pangalawang leader ng Xiong Langhui. Talagang labag sa batas, di ba? Nalaman kong siya ay palaging may puwang para sa akin. Talagang napakabuti ng ganitong klaseng lalaki. Talagang sa akin siya napunta sa huli. Sa pagkakataong ito, perpekto. Tinulungan ang kuya. At saka, nawala ang kanyang hindi pagkakaintindihan sa atin. Gusto mo bang bigyan ako ng kaunting gantimpala? Ano ang gusto mong gantimpala? Gusto kitang imasahe. Kakatapos mo lang maging pangalawa sa kapangyarihan. Si kuya ang pinaka hindi marunong magduda sa amin. Siyempre, dapat samantalahin ang pagkakataon para magmasahe. Para makuha ang gantimpala ng sistema. Ikaw ba ay tinitingnan ang magandang katawan ni ate? Gusto mo bang makita at mahawakan? Kahit na gusto ko rin iyon. Pero pangunahing dahilan ay para sa gantimpala ng sistema. Ngunit mukhang mabuti ang dahilan na ito. Hayaan na lang si Ate Liu na isipin iyon. Kung ganoon, siyempre, pwede nang sumagot sa iyo ang ate. Halika na. Tulungan mong masahihin si ate. Para lang masaya si ate ngayon. Bilang gantimpala sa'yo. Yung kakayahan ni Ate Liu na makapang-akit. Talagang nakakatakot. Halos hindi na ako makatiis. Sa bandang huli, papayagan ko si Xiao na magalit. At tanggal na yon, tumalsik kayong dalawa ni Jiang Hongshan. Sa oras na yon, ako at si Liu Jai ay magkasama ng buong patas at tapat. Boss Jiang. Yung masama, talagang sobra na siyang walang utang na loob. Para bang hindi ka man lang tinitingnan. Pumunta sa pabrika. Diretsong nananakit. Sana naman hindi ka pa nagsasalita. Sa sariling sugalan, na napasuntok pa. Nakakahiya ka. Boss Jiang. Hindi ako ang may kasalanan dito. Yung walang hiya na si Xiaoli. Hindi ko alam kung saan siya kumuha ng bata na ito. Yung batang iyon, hindi lang magaling sa sugal. Napakagaling din sa laban. Sobrang exaggerated ba? Kailan pa nagkaroon ng ganitong tao? Sa Wancheng. Bakit hindi ko alam? Narinig ko si Xiaoli na nagsabi. Yung batang iyon parang ang pangalan niya. Chen Chayan.
Chen Chayan. Paano siya? Kilala mo siya? Kilala. Yung batch ng mga circuit components ay ibinigay sa kanya para ayusin. Noong huli akong pumunta sa kanya, nakita kong nag-away sila ni Xiaoli. Malaki ang gulo. Dapat ay nagkaroon sila ng malaking alitan. Hindi ko akalain na pagkatapos ng ilang araw, nagkasundo na sila. Nakakainis. Sabi ko nga ba yung batch ng circuit components? Bakit ang tagal ng balita? Pala ay sumama na pala sila sa kabilang panig. Baka naman. Sadyang sisira sila ng batch ng mga components natin. Hindi pwede. Kailangan kong personal na pumunta para tingnan ang mga paninda. Kung talagang magpapasira ang batang ito. Hindi ako magdadalawang isip na saktan siya agad, para pakainin sa mga pating. Nakatapos na ang host sa message. 2 minuto. Makakakuha ng gantimpala, bakal na braso. Ang kasanayang ito ay maaaring palakasin ang depensa ng braso ng host, na may hindi matitinag na kakayahang depensa. Kasanayang depensa. Hindi ko alam kung kaya bang humarang sa kutsilyo o bala. Kung kaya lahat. Ito ay talagang magandang kasanayan para sa kaligtasan. Yuan Jia. Sino ka? Chen Chayan. Pumunta ka sa tindahan. May naghahanap sa'yo. Lin Yu. Ayos ka lang ba? Bakit kakaiba ang boses mo? Mayroon bang taong nang babantang sa'yo? Ako si Chen Chayan. Nakalimutan mo ba? Na may isa pa tayong negosyong pinagtutulungan. At ikaw ay hindi pa nakakapag-deliver. Pag-uusapan natin ang tungkol sa kargamento pag-uwi ko. Huwag mong saktan si Lin Yu. Babalik na ako ngayon. Boss Jiang, ano ba ang ibig mong sabihin? Hindi ba't napagkasunduan na natin dati? Pumayag ako sa transaksyon natin. Hindi mo dapat takutin ang mga tao ko. Bakit? Bumalik ka ba sa sinabi mo? Talagang walang hiya ka. Kasama si Xiaoli. Noong pumasok kayo sa teritoryo ko para manakit. Bakit hindi mo maalala ang ating kasunduan? Boss Jiang. Sa wakas nalaman mo na ito. Ako ay pinilit ni Xiaoli. Pinipilit niya akong pumunta sa iyong kasino. Sabi mo, ilang tapang meron ako. Namangahas na sampalin ka, hindi ba? Napilitan ka. Pinapapunta ako ni Xiaoli sa kasino. Para manalo siya ng malaki. Kung hindi, kailangan niya akong patayin. Sabi mo, ano ang dapat kong gawin? Teka, tingnan mo. Mayroon pang elektronikong piyesa. Sabi ni Xiaoli rin sa akin. Huwag mo talaga ipagawa sa'yo. Nagawa ko na nga kalahati. Pero ayaw talaga ni Xiaoli. Sabi mo, si Xiaoli, hindi ka pinayagang ayusin ang mga orihinal na dokumentong ito. Nga. Sobra na talaga ang pang-aabuso niya. Ang alitan ni Xiaoli at Jiang Hongshan, mas malalim pa kaysa sa inaakala ko. Ganun lang kadali na itong naibulalas. Umaasa sa kaunting kapangyarihan, kaya nagkakalat ng gulo sa Guansheng, ng aabuso at mapanupil. Jiang Hongshan, ikaw at Xiaoli, wala akong palalampasin kahit isa. Boss Jiang, kung seryoso akong makipag-away sa'yo, gagamit ako ng paraan para sirain ito, di ba? Pero, wala akong ganun. Wala akong ganun. Kaya nga talagang napilitan ako. Talagang perpekto at walang kapintasan. Ang kabilang bahagi ay hindi nasira muli. Hindi ba talaga siya napilit? Ngunit ayon kay Xiaoli, ang ugali ng taong ito ay napakababaw. Posibleng gawin niya talaga ang ganitong bagay. Alam ko na gusto niya talaga akong guluhin. Dati pa siya nagpapanggap, pero ngayon hindi na niya ginagaya pa. Una, hinaharang niya ang negosyo ko. Ngayon, may dinadala pa siyang mga tao para magulo sa teritoryo ko. Looking, sobra na ang pang-aapi mo. Looking, sobra na ang pang-aapi mo. Hoy, kuya, huwag kang masyadong mainis. Ngayon si Looking, nasa sariling teritoryo niya.
Huwag kang pumunta doon. Para maghiganti ha. Oh, nasa sariling teritoryo niya siya ngayon, di ba? Ay naku. Bumalik si Scar para tumawag ng tao. Pupunta na ako sa kanya ngayon. Hindi masaya si Xiaoli. Ayos lang ba? Natakot ako sa'yo. Si Jiang Hong siya na tanga. Kailan naging ganito kalakas ang mga tao niya? Na kayang gumanti sa akin ng ganito. Nakakainis. Bakit ka nagkaroon ng ganitong kalalang sugat? Nakipag-ugnayan ka na naman kay Jiang Hongshan. Nakita ng babaeng ito na nasugatan ako. Hindi ko alam kung tutulungan pa. Matagal nang wala ang puso ko sa akin. Kung ganito nga, mas mabuti pa ang... Naalala ko si Jiang Hongshan. Mahilig talaga siya dyan. Anong tingin mo dyan? Wala namang masyadong significance. Walang anuman. Anong klaseng tingin yan? Iyan ang tingin na dapat mong ibigay para sa aking posisyon. Yung tingin na nagsasabi na handa kang tumulong. Ang mga tao natin. Kumusta na sila? Mag-alala ka, boss. Mas magaling pa sa mga taong yung si Xiao. Mas mabuti pa ang mga iyon. Hindi naman malubha ang sugat. Sa tingin ko, Kuya Jiang, hindi na malayo ang araw na ikaw ang magiging leader ng Dongsheng. Ano ba ang tao ni Xiaoli? Kahit kailan, isang alagang hayop na kayang mangagat at magalit lang. Dati sana, umaasa sa mga elektronikong bahagi na ito, na makakakuha ng malaking kita. Ngunit dahil sa panggugulo ni Xiaoli, hanggang ngayon, wala akong kinita kahit isang sentimo. Siya si Xiaoli. Putulin ang kanyang pinagkukunan ng pera. Kahit ano pa ang sabihin, kailangan siyang tanggalin sa posisyong iyon. Kaya bukas, gusto ba nating ipagpatuloy ang paghahanap ng gulo sa kanila? Iangat mo ang mga mata mo. Makita siya ng isang beses. Lukuhin siya ng isang beses. Ang ugali ni Xiaoli kamakailan ay hindi tama. Minsan ay gumagamit ng kakaibang tingin sa akin. Mag-ingat ka rin minsan. Malamang, muling gagawin niya yung nakakaloko na bagay. Mukhang kailangan ko mag-message pa, para mas madami pang maibigay sa akin ang sistema, ng skill sa pakikipaglaban, para sa anumang oras na kailanganin. Sa tingin ko nga, kamakailan lang ay, sadyang pinipigil ni Jiang Hongshan, parang ayaw niya sa lahat ng tao. Pinagdudahan ko, na alam na niya ang tungkol sa atin. At Liu, bakit mo nasabi yan? Kamakailan lang siya. Paminsan-minsan, may mga mata na parang mabangis na lobo, na nakatitig sa akin. Parang tinitingnan ako bilang isang bagay. Talagang kakaiba. Kaya alagaan mo ang sarili mo. Kung may mangyari, tawagan mo ako. Ayos lang. Mabilis ka namang nag-iisip na protektahan ang ate mo. Natutuwa ako. Naghanda rin ako ng isang bagay para sa ate, na mas nakakapagpasaya. Hindi ko alam kung magugustuhan mo. Ano? Tingnan mo ang aking lihim na puntos ng presyon. Ha? Ang ginhawa naman. Kumusta? Sabi ko na sa'yo, magugustuhan mo to. Esan? Si Jiang Hong siya nagago. Nangahas pa akong yayain sa kasino. Hindi ko alam anong pakana ang gusto niyang gawin. Ngayon, para mapanatili ko ang aking posisyon, hindi na pwedeng puro harapang labanan lang. Panahon na, para gumamit ng diskarte sa kagandahan. Chen Chayan. Hoy, sakto ang dating mo. Sa loob ng ilang araw, si Jiang Hong siya na salbahing iyon. May isa na namang sugal na nakatakdang mangyari sa akin. Sasama ka sa akin sa oras na iyon. CJ, walang problema. Bakit tuwing nagbibigay ako kay ate, dito sa villa ay nagmamasahe? Kailangan pang dumaan ni Xiaoli sa kalagitnaan. Parang nakakita ng multo. Buti na lang mabilis kami ni Ate Liu. Kinsey, pagdating ng oras, sama ka rin sa amin. CJ.
Siksiyaoli siya. Talagang may kakaiba. Ganito na lang. Kung matalo ka ngayon, si Liu Qin ay magiging babae mo na. Isipin mo na lang na kami ay magkaibigan na magkaintindihan. Bilang iyong kabayaran, ano sa tingin mo? Ano? Kuya Xiao, nawala mo na ba ang lahat ng pera mo? Paano mo masabi na ipamigay mo ang ate ko sa iba? Chen Chayan, hindi mo alam na si Jiang Hongshan ay mahilig sa Liu Qin na ito. Para sa kanya, ang Liu Qin ay isang paraan ng panliligaw na maihalong pang-akit. Sa pustahan ngayon, kahit papara kay Li Elfith ang babaeng ito, tiyak na matatalo si Jing Banjisle. Isang babae lang ang ibibigay ko para muling makaupo ng matatag sa posisyon ng kuya ng Gongcheng. Napakabentang palitan. Xiao Li, talagang takot ka sa panganib. Kahit ang sarili mong paligid, ipinagpapalit mo. Tama nga. Talagang sulit. Kuya Xiao, mag-relax ka. Kahit na hindi naloko si Jiang Hongshan ng babaeng bitag, nandito ako, hindi mo siya matatalo. CJ, Chen Chayan, alam ko na matalino ka rin. Isang taong may malawak na pananaw, na nakakaintindi ng kabuuan, na nakakaintindi sa akin. Ano? Pati si Chen Qian ay pumayag sa desisyon ni Xiao Li. Paano ito posible? Huwag mag-alala. Buti na lang hindi ako iniwan ni Chen Qian. Si Xiao Li ng San ay, ginamit ako bilang pusta sa palitan. Kung hindi dahil sa pagkumpiska ng armas, kaya kong tiisin ang pagkapahiya na ito. Matanda. Ngayong araw kung hahayaan kong ikaw, at si Jiang Hongshan, ay lumabas na nakatayo mula sa kasino na ito. Ibig sabihin, sayang lang ang mga gantimpala ng aking system. Sa ganitong sitwasyon, ano ang ipaglalaban natin ngayon? Magkano na lang magtaya tayo ulit? Mahirap magtaya ng iba. Matagal ng boss si Boss Jiang. Hindi na siya marunong mag-iba. Di tayo nagwawagi ng hindi makatarungan. Sobra na itong ganito, walang kwenta. Sino nang pumunta? Mas maganda kung ganito na lang. Bilang karagdagan dito, magdagdag ng kaunting kakaibang paraan ng paglalaro. Humawak ng isang baraha. Ano sa tingin mo sa pag-inom ng isang baso ng alak? Akala ko si Boss Jiang ay may mga espesyal na paraan. Pero tila alak lang pala ito. Hindi. Dito may dagdag na bagay. Meron nga. Baka mas mataas ang grado. Uminom at nagpakalasing. Pero may ilan na uminom. Pero hindi mo alam kung gaano katagal sila makakatulog. Nabaliw ka na. Gumagawa ka ng ganito at naglakas loob kang tumaya. Mas mabuti pa siguro. Diretso ka na lang sa kulungan. Anong sinasabi ni Kuya Xiao? Wala naman, nagdadagdag lang ako ng kaunti. Para makatulog ka ng mas matagal. Hindi naman ito lason. Ay, tama nga. Sa mga araw na natutulog ka, meron ka pa bang pwesto sa Wansheng? Mahirap sabihin. Malamang may halong. Nakakatulog na sangkap ang inumin na ito. Sa sagradong kasanayan sa pagsusugal na ibinigay ng sistema. Wala naman. Walang kasanayan para labanan ang pagtutol sa gamot. Paano? Hindi na ako aatras sa pustahan. Kung si Kuya Xiao ngayon ay direktang susuko. Hindi rin naman imposible. Basta direktang sumuko ka lang. Si Aling Liu Qin. Hindi mo na siya mapoprotektahan. Mananatili pa rin siyang akin. Naglalaro ka sa akin. Ano bang nilalaro ko sa iyo? Tumaya ako sa inyo. Uminom din ako ng alak. Napakapatas. Hindi ako naniniwala na talagang tatanggapin niya ang panganib. Itong matandang fox. Siguradong handa na siya ng lunas ng maaga. Kung ganoon. Kung makuha ko lang ang kanyang lunas. Mas magiging madali ang lahat. Pero wala akong kakayahang kumuha ng bagay mula sa malayo. Sandali. Kakayahan. Sugal na lang tayo. Hindi pa kami nakarating sa 3 pagsubok. Karaniwan ay hindi ako sumasang-ayon na maglaro sa sugalan. Pero, basta't ako ang maglalaro. Hindi pa ako natalo. Ang galing mo, bata. Kung ganito, mag-shuffle tayo. Boss Jiang, mangyari. Ayos. Swerte naman. Isang karaniwang serbesa lang. Ang pambihirang galing sa pagsusugal ay hindi lang para sa sarili, kundi kayang makita ang mga daya ng iba. Kita ko kanina.
kung nasaan ang kanyang lunas. Anong ginagawa mo? Chen Chayan. Ang hinahawakan mo ay ang babae ko. Ayaw mo na bang mabuhay? Kuya Xiao, gusto mo bang manalo? Siyempre gusto kong manalo. Gusto kong manalo. Walang kinalaman yan sa ginagawa mo ngayon. May isang ugali ako. Kapag nagmamasahe ako sa magaganda, mas malaki ang sansa na manalo ako sa sugal. Kung gusto mong manalo, pahiram mo sa akin si Tia. Anong klaseng ugali yan? Kung ayaw mo, okay lang. Kaya ikaw na lang ang magtataya. Walang problema, tataya ako ng 3 ngayon. Pero kung wala ako, sigurado akong hindi ka magtatagal. Kung gusto mong magsama-sama tayong 3, bibigyan kita ng pagkakataon. Magaling, bata. Sabi mo pa, ngayon ang buhay at katayuan ko ay nakataya dito. Sigurado akong hindi ka akalain na magpapakalakas. Siguro mahigit 1 minuto na yan. Sunod ka na. Ano nang nangyari na hawakan mo na ang barahan ni Chen Chen? Bakit hindi ka umiinom? Hindi mo ba natatakot? Ano ang masasabi mo tungkol sa pagmamasahe sa magandang babae? Anong teknik ang maganda? Sa tingin ko, gusto mo lang mag-enjoy bago ang huli. Di ba? Bata. Gusto mo na. Ngayon din tutulungan kita. Baka pwede kong ibangon ang mesa na ito. Pero hindi kita papayagang gawing biro ako. Malapit na. Natapos ng host sa loob ng 2 minuto. Misyon ng malalim na masahe. Makakuha ng gantimpala. Kumuha ng bagay mula sa malayo. Ang kasanayang ito ay nagbibigay daan sa host. Nakuha mula sa malayo sa loob ng saklaw ng paningin. Mga bagay na 50 metro. Talagang dumating sa tamang oras. Ang alak na ito. Talagang mabilis ang epekto. Mukhang maganda ang swerte. Isang baso lang ng matamis na tubig. Hindi ka man lang nasaktan. Paano ito posible? Nilagyan ng gamot ang bawat baso ng alak. Paano siya maaaring walang nangyari sa kanya? Baka naman nagkamali ang tauhan. Nakalimutang lagyan ng gamot ang isang baso. At siya ang nakakuha nito. Bakit ganyan ka nalang ka-emosyon, Boss Jayang? Sabi ko na nga. Matapos kong masahihin si ate, maganda ang pakiramdam. Natural na maganda ang swerte. Kaya nakainom lang ng karaniwang alak. Ano bang kakaiba dito? Kahit anong swerte niya. Isang beses lang ito. Ngayon, tiyak na pababagsakin ko siya. Ikaw na. Bakit ganito tingin ni Boss Jayang sa akin? Isa na namang baso ng walang alkohol. Maliit na tamis lang. Sa mesa ng sugal, nananalo ako ganito ako kaswerte. Ngayon, alam mo na. Ang galing ko, di ba? Paano naman mangyayari yan? Kahit na mayroon siyang resistensya sa gamot. Imposible namang walang mangyari sa kanya pagkatapos uminom ng 2 baso ng gamot. Walang kahit anong nangyari. Sino ba talaga siya? Hindi tama. Kung magpapatuloy ito, maaaring matalo ako. Hindi ako pwedeng matalo. Tawagin mo ako ng tao. Kahit na may resistensya siya. Hindi ko talaga. Susukuan ng ganito lang. Ano nangyari kay Boss Jayang? Hindi niya matapang uminom. Natakot siya. Ang galing mo talaga, bata. Ganito talaga ang swerte sa ganitong sitwasyon. Talaga bang? Sobrang galing mo sa sugal. Bakit hindi ka makipagsugal sa akin, Kuya Xiao? Palagi mong pinapainom ang mga tauhan mo. Natakot ka na ba? Sinong nagsabing hindi na ako matapang? Kasi may tao akong magagamit. Hindi mo kailangan bumaba sa laban para maging tunay na leader. Wala ka namang mga tauhan na magagamit. Naiinggit ka lang sa akin. Kapag nanalo ka na, hayaan mo na lang ang mga tauhan mo na maging leader. Ikaw na nagtatago sa likod ng mga kabataan. Isang takot na pagong. Ikaw. Kapatid na Oriol. May paraan ako. Ako na ang pipili ng isang baso ng alak para sa'yo. Hindi sigurado. Pwede kong hiramin ang swerte mo. CJ, magandang paraan ito. Gawin na lang natin iyon. Si Xiaoli, ang cute na to. Hindi siya tulad ni Chen Chen na may kakaibang katawan. Ibibigay mo sa kanya at matutumba siya. Si Chen Chen ay isang maliit na tauhan lang. Tingnan ko kung paano mo siya papamunuan.
Ang mga tao ni Xiao lang. Kapag dumating na ang mga tao ko, kayo lahat ay mawawalan ng pagkakataon. Malapit na. Kulang pa ng kaunting oras. Mabilis magdagdag ng isa pang kakayahan. Kumpletuhin ang 2 minutong malalim na masahe na gawain. Makakuha ng gantimpala, subukan ang kakayahang lason. Ang kakayahang ito ay nagpapahintulot sa host na hawakan ang mga bagay. Maaari niyang matukoy ang kanilang panloob na lason. Nahanap na. Yung mga nilagay dito, talagang mapagbigay. Sa isang baso, hindi bababa sa 3 araw kang malalasing. Si Jiang Hongshan ay maituturing na isang talentado. Kuya Xiao, maniwala ka sa akin. Ang baso na ito ay purong cocktail. Huwag kang mag-alala. Ang basong ito ay espesyal kong inutusan. Nalagyan ng pinakamalakas na dosis. Ang batang ito ay ibinigay pa nga ito kay Xiao Li. Tunay na tulong mula sa langit. Kuya Xiao, bilang patunay ng aking sinseridad, sasamahan kitang uminom paano? CJ. Bata. Naniniwala ako sa'yo. Inom, inom. Ang iyong antidote, nasa kamay ko na ngayon. Ganoon lang kitang pinapanood. Na pareho kayong lulubog sa tulog na parang sanggol. Ikaw. Di mo ba sinabi? Ay naku. Ay naku. Nagkamali ako. Akala ko pa nga. Na iyon ay isang alak na mababa ang alcohol content. Ligtas na matamis na tubig. Hindi ko akalain na ito ang may pinakamalakas na bisa. Ginawa mo ito ng sinasadya. Naglakas loob kang ipagkanulo ako. Tama nga. Nakalimutan kong sabihin sa iyo. Sa totoo lang, matagal na kaming magkaibigan ng aking biyenan. Sa araw na ito, gusto kong ipaalam sa iyo. Walang problema kung hindi ka magaling. Ako ang tunay na magaling. Matulog ka ng mahimbing. Ako ang bahala sa biyenan mo. Ay naku. Ang lakas mo talaga. Ngayon ka rin nakarating. Ang batang to, talagang may tapang ka. Akala ko hindi ka aabot dito. Pero hindi ko inasahan na talagang gagawin mong masama si Xiao Li. Pero hanggang dito na lang ito. Nakalimutan mo ang isang napakahalagang tanong. Iyon ay, ito ang teritoryo ko. Hindi possible. Nasaan ang gamot ko? Ito ba ang hinahanap mo? Paano ito maaaring nasa kamay mo? Paano mo magagawa na nang walang alam ng Diyos at ng mga espiritu? Kunin ang lunas na hawak ko. Hindi na mahalaga yan. Ang mahalaga ay, ang pangarap mong maging boss ng Gansheng ay nabasag na. Kahit na hindi naman si Xiao Li ay isang mabuting tao. Pero ikaw ay isang mapagpanggap na maliit na tao. Magbayad ka para sa lahat ng ginawa mo. Magbayad ka ng kapalit. Ano pang hinihintay nyo? Lahat, sali na kayo. Putulin nyo ang bobo na batang ito, may sira ang binti. Basta makuha ko ang posisyon bilang boss ng Wansheng. Lahat ng gagawin sa akin, bibigyan ko ng gantimpala. Dito, dito. Nandito silang lahat. Ihawak ang ulo gamit ang 2 kamay. Lahat kayo, yumuko. Yumuko, huwag gagalaw. Ang tapang mo, bata. Hindi ako gagawin. Tiyak na hindi. Sandali lang. Chen. Ayos ba kayo? Buti na lang nauna kang nagpaalam sa pulis. Sakto lang ang dating nila. Nahuli na silang lahat. Naramdaman ko rin na kailangan mo ng tulong. Kaya pumunta ako. Salamat na hindi kita naabala ngayon. Sige, babalik na lang ako para hanapin ka. Sabi ko na noon pa. Yung kapatid mong babae sa ilang aspeto. Hindi basta-basta. Ngayon, totoo nga talaga. Matalino at mapagkakatiwalaan. Magandang bata siya. Totoo, maganda talaga. Kahit na wala nang masyadong tao sa bahay. Pero, nang una ko siyang makita, tumulong siya sa akin. Noong panahon na iyon, naisip ko. Mula ngayon, ituturing ko siyang kapatid na babae. At Liu Qing. Malaya ka na. Hindi na tayo kailangang magkita ng lihim. Hindi na tayo kailangang magtago. Kalayaan. Sa wakas, hindi na tayo kontrolado ni Xiao Li. Hindi na kailangang ituring na laruan at pusta na pinapasa-pasa. Xiao Chen. Salamat sa iyo. Sige na, sige na. Hindi ito ang tamang oras para umiyak. Dapat ngayon ay maging masaya. Nagsisimula pa lang ang magagandang araw. Hindi ba? Sabi ko sa'yo, matagal ko nang inaasahan ang araw na ito. Kaya, maaga pa lang binili ko na ang regalo mo. Gusto mo bang makita? Anong regalo?
Bagong inilabas na massage oil. Sa ganitong atmosfera ngayon, sa tingin ko, dapat na tayong umuwi. Magkaroon tayo ng isang masigla at nakaka-excite na masahe. Anong sa tingin mo? CJ, tara na.